Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 176. Ang hitsura ni Mark ay nagpaisip sa karamihan ng mga dating kaklase ni Lilibeth Polan sa kanilang mga hula mula ngayon. Para siyang kawawang taong-una na hindi nakasuporta kay Lilibeth. Siya na lang siguro ang umalalay sa kanya. Linko, narito ang pera para sa ating bahagi ng bayarin. Inabot ni Lilibeth ang pera na inihanda niya sa dati niyang kaklase. Si Linko Collins, ang monitor ng klase, ay umiling at sinabing hindi na kailangan iyon. Si Matt ang nagbayad para sa muling pagkikitang ito. Nagulat si Lilibeth. Gayunpaman, alam niya na si Matt Wallop ay nagmula sa isang napakayamang pamilya. Ang kanyang net worth ay malamang na higit sa ilang bilyong dolyar. Maya-maya lang ay umupo ang isang gwapong binata at ngumiti sa kanya. Tumango si Lilibeth at sinabing, salamat. Nagkibit balikat si Matt bilang sagot. Ay oo nga pala Matt, kumita ka ng malaki kamakailan, di ba? Balita ko more than $30 million na, tama ba? Sabi ng isa sa mga kaklase na may inggit. Ngumiti si Matt at sinabing, more or less. Congratulations! 30 milyon. Hindi nakapagtataka. Hindi lang tayo makakain ngayon, kailangan din nating pumunta sa bar mamaya. Tama iyan. Dapat mong imbitahan kaming lahat para sa kasiyahan dahil kumikita ka na ngayon. Nagulat at napuno ng selos ang mga kaklase. Siya ay kabilang sa isang mayamang pamilya at isang matalinong negosyante. Hinangaan nila siya sa kakayahang kumita ng 30 milyong dolyar sa isang pagkakataon. Wala ni isa sa mga kaklase ang kumikita ng kasing laki ni Matt kahit buong buhay nila sa pagtatrabaho. Nainggit sila sa kanya. Walang problema. Kain na muna tayo, sabi ni Matt. Wala siyang pakialam. Tutal konting pera lang talaga sa kanya. Tara, upo na tayong lahat. Ngumiti ang manager at sinabing, nag-order si Matt ng pinakasikat na dishes ng hotel namin para sa lahat. Ang pinakamahal ay nagkakahalagan higit sa 3,000 dolyar. Ano? Mahal kaya? Mahal sa amin, pero dapat wala kay Matt, di ba? Totoo yan. Salamat, Matt. Hindi pa ako nakakakain ng ganito kamahal na ulam. Ako rin. I'm so glad na kaklase kita. Ang lahat ay abala sa pagpupuri kay Matt at sinusubukang makuha ang kanyang atensyon. Ngumiti si Matt, it's my pleasure. Tangkilikin ang pagkain at magsaya. Nasa akin na ang lahat. Wow! I'm in luck. Nagulat ang mga estudyante. Tumigil ka na sa pagsasalita at maupo na tayo. Ang manager ang nag-ayos. Hobby, upo na rin tayo. Suggest ni Lilibeth. Medyo nakaramdam na rin ng gutom si Mark kaya naupo siya kay Lilibeth. Bagamat isa itong 4-star hotel, hindi pa rin ito maihahambing sa hotel ng kanyang ina. Laminggalinga si Mark sa paligid at sinubukang pag-aralan ang lugar dahil may magandang negosyo ang hotel na ito. Ito ay kapaki-pakinabang para sa kanya upang malaman ang tungkol sa negosyo ng ibang tao pa rin. Tutal, sinadya ni Mark na kumita ng pera sa pelikulang pinag-investe niya sa plaza. Sa halagang iyon, maaari siyang mamuhunan sa ibang mga negosyo, tulad ng isang hotel. Ganun pa man ang plano niya. Hobby, huwag kang mahiya. Ayos lang. Napansin ni Lilibeth na pasulyap-sulyap si Mark. Naisip niya na hindi sanay si Mark sa ganitong sitwasyon. Kung siya nga, masama ang loob niya sa pagdadala niya rito. Hindi niya kayang hayaan ang kanyang asawa na magalit at ma-out of place. Ngumiti si Mark at sinabing, okay lang ako. Nakahinga ng maluwag si Lilibeth. Pumalaklak ang isa sa mga kaklase, Lilibeth, parang hindi pa nakakapunta dito ang asawa mo. Medyo reserved. Dahan-dahan lang. Classmates tayong lahat. Oo, tumango si Lilibeth. Napatingin siya kay Mark na nasa tabi niya, at gumaan ang loob niya sa hitsura nito. Tara, nandito na ang mga pinggan. Kain na tayo, sabi ng manager. Isa-isang inihain ang mga ulam. Nagsimulang maglaway ang mga estudyante nang makita ang mga pinagkainan. Bihira lang silang mag-enjoy ng labis. Nagsimulang kumain ang lahat at ang iba ay kumuha ng litrato para i-post sa social media. Nagsimulang uminom ang ilan sa mga lalaki. Bamulong si Lilibeth, Hobby,
hindi ka magdadrive mamaya, gusto mo bang uminom? Nag-isip sandali si Mark. Naisip niya na dahil hindi mataas ang kanyang pagpapaubaya, may maitutulong sa kanya ang ilang pagsasanay. Tumayo si Lilibet at nagsali ng baso kay Mark. Natatakot siya na mapahiya siya, ngunit ang monitor ng klase, si Linko, ay ngumiti at sinabing, Lilibet, akala ko ba nagmamaneho ka? Sigurado ka bang gusto mong uminom? Hindi ako umiinom, ang asawa ko. Nga pala, nag-aaral pa ba ang asawa mo? Nabalitaan ko na ikaw ay isang guro. Estudyante mo ba siya? Wow, magka-teacher and student relationship ba kayo? Astig niyan. Nagtawanan ng mga estudyante, at sumagot si Lilibet, oo, estudyante ko siya, pero sabay kaming lumaki. Hiniling ko sa kanya na mag-apply sa paaralan na aking tinuruan. Childhood sweethearts. Anong edad mo? Ako ay isang freshman. Kung gayon hindi siya dapat umiinom ngayon. Paano kung magsimula siyang uminom ngayon at maging malakas na uminom sa hinaharap? Bakit hindi uminom ang freshman? Gusto niyang uminom, kaya hayaan mo na lang. Kinuha ni Lilibet ang alak at nagsali ng baso sa asawa. Pagkatapos magbuhos ng kalahating baso, nagtanong siya. Hobby, sapat na ba ito? Oo, tama na, sagot ni Mark. Ayaw din niyang uminom ng marami. Isang lasa lang ay sapat na. Ibinaba ni Lilibet ang bote at kumuha ng pagkain para kay Mark. Kumunat ang noo ni Linko at pinagtawanan ng ibang mga estudyante, mahal na mahal mo ang maliit mong asawa. Itigil mo yan, sabi ni Matt. Forget it, you should all know that Lilibet cannot take jokes. Tama na yan. Halika, itaas ang iyong salamin sa lahat, mag-toast tayo. Let's thank Matt for his hospitality today. Itinaas ng manager ang baso niya. Tumayo ang lahat para i-toast si Matt. Uminom si Lilibet ng juice at tinaas din ni Mark ang baso niya. Huwag mo nang banggitin. Mangyaring tulungan ang iyong sarili. Umorder ka pa kung gusto mo, sabi ni Matt. Nagmamadaling nagtaas ng kamay ang isang babaeng kaklase at sinabing, wow, thank you. Gusto ko pa mag-order. Balita ko may napakasarap na ulam dito. Sige, ngumiti si Matt. Naramdaman ni Lilibet na sapat na ang mga pinggan, ngunit tinanong pa rin niya si Mark. Hobby, may gusto ka bang kainin? No, I'm good. Umiling si Mark, saka humigop ng alak. Gutom na siya kaya nagsimula na siyang kumain. Nagpatuloy ang pag-order ng ibang estudyante. Tutal, bihirang pagkakataon iyon para sila. Sa kalagitnaan ng pagkain, nakita ni Lilibet ang isa sa kanyang mga dating kaklase na umalis papuntang banyo. Siya ang may asawang abogado. Tumayo si Lilibet at nagpas siyang sumunod. Sabi niya, Hobby, kailangan kong lumabas sandali. Enjoy sa pagkain. Tumango si Mark. Alam niyang masyado itong nag-aalaga sa kanya. Honey, sige na. Okay, sabi ni Lilibet. Pagdating nila sa banyo, gulat na napatingin sa kanya ang babaeng kaklase at nagtanong, anong problema? May itatanong ako sa asawa mo. Umirap si Lilibet. Okay, bakit hindi mo muna sabihin sa akin ang tungkol dito? Inis ka ng babaeng estudyante si Lilibet mula ulo hanggang paa. Narito ang bagay. Nanghiram ako ng pautang, ngunit bahagyang naningkit ang mga mata ng babaeng kaklase. Nabahala siya sa pag-iisip na siya ay napakahirap para makapag-loan. Tinabi niya kay Lilibet, okay, go on. Samantala, naramdaman ni Mark na halos mabusog siya. Nang makitang nakaalis na si Lilibet, nagpa siya ang mga kaklase na asarin si Mark. Dinala ng class monitor na si Linko ang alak at nilagyan ng laman ang baso ni Mark. Natigilan si Mark. Dapat ipakita mo man lang ang iyong paggalang sa aming boss ngayon, di ba? Sabi ni Linko. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataong mag-enjoy ng napakasarap na pagkain kung wala si Lilibet. Well, yes, that's true. Tumango si Mark, kinuha ang baso niya at sinabing, thank you for your hospitality. Tinulyapan ni Matt si Mark at walang balak na ibalik ang toast. Tuluyan na niyang hindi pinansin si Mark. Ngumiti si Linko, tinapak ang balikat ni Mark, at ngumisi, haha, nakalimutan kong sabihin sa iyo na hindi lahat ay kayang mag-toast kay Matt. Ang mga ordinaryong tao ay walang karapatan na gawin ito. Sorry, nakalimutan ko. Nagtawanan lahat ang ibang estudyante at kinutya si Mark.
Ang ilan sa mga lalaki ay medyo nainom ng kaunti at ang kanilang mga mukha ay nagsimulang mamula. Tinamantala nila ang pagkakataon na kulitin si Mark para sa pagpapakasal sa high school crush nila. Hindi nila siya nagustuhan dahil dito, at sinasamantala nila ang pagkakataong ito para magtanggal ng kaunting singaw. Sumili ang ngiti sa gilid ng bibig ni Matt. Gusto niya rin si Lilibeth noon. Ito ang dahilan kung bakit siya nag-organisa ng class reunion. Gusto lang niyang ipakita ang sarili niya sa pag-asang makuha ang puso niya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na isasama ni Lilibeth ang kanyang asawa. Siyempre nakaramdam siya ng kalungkutan. Sumulyap si Mark kay Linko at sinabing, ayos lang. Ibinaba niya ang baso. Pagkatapos ay ngumiti si Linko at sinabing, kahit na hindi ka makakainom kasama si Matt, dapat mong pasalamatan siya para sa pagkain na ito. Tapusin mo ang alak. Hindi mo nais na sayangin ito, hindi ba? Ang bote ng alak na ito ay nagkakahalaga ng higit sa $1,000. Tandang padamdam panipi. Oo, dahil masaya ang lahat ngayon, dapat mong tapusin ito. Sumang-ayon ang lahat. Akala nilang lahat ay talunan ng asawa ni Lilibeth. Kabanata 177. Nang matapos ni Lilibeth ang kanyang kwento ay nakahinga siya ng maluwag. Nangako na ang kanyang kaklase na tutulungan siya, na medyo madali para sa isang abogado. Pakiramdam niya ay sulit ang pagdalo sa class reunion na ito. Pagkatapos, nagpasalamat siya sa kanyang kaklase at bumalik sa pribadong silid. Pagkaalis ni Lilibeth ay nginisyo ng kanyang kaklase, napakahirap mo kaya kailangan mong manghiram ng utang. No wonder na loko ka. Humuso siya at pumasok sa banyo. Maya-maya, bumalik si Lilibeth sa kwarto at nakarinig ng mga ingay mula sa loob. Naguguluhan siya. Ano ang nangyayari? Pagpasok niya sa loob ay agad siyang nagalit sa nakita niya. Anong ginagawa niyo? Nakita niya ang mga kaklase niyang pinipilit si Mark na uminom. Nakainom na siya ng kaunti kanina, at malapit na nilang matapos ang pagkain nila, pero pinipilit nila siyang uminom ngayon. Hobby, huwag kang uminom. Lumapit si Lilibeth kay Mark at tumingin sa monitor ng klase, si Linko. Nakakairita. Paano nila siya binubuli habang wala siya? Nakaramdam ng inis si Lilibeth. Ang mga sulok ng labi ni Mark ay gamulong sa isang ngisi. Kahit kailan ay hindi niya binalak na inumin ang alak na ito. Lilibeth, inuman ito sa pagitan ng mga lalaki. Huwag mo kaming gambalain. Umunat ang noo ni Linko. Naging mabait siya sa kanya sa paaralan, kaya bakit hindi siya nagligtas ng mukha dito? Oo, lahat tayo lalaki, kaya ayos lang kung dito tayo uminom. Kung hindi mo pinayagan ang maliit mong asawa na uminom, ibig sabihin hindi siya lalaki. Tumikim ang isa pang kaklase. Don't spoil the fun. May alak pa sa baso, kaya wag mong sayangin. Kung hindi ka marunong magsaya, wag ka na lang lumabas. Wag mong sayangin ang pera ni Matt. Tama. Isang baso lang ng alak. Huwag kang pumunta dito para lang kumain at uminom. Hindi na siguro kayo magkakaroon ng pagkakataong makatikim ng ganoon kamahal na alak kung hindi dahil kay Matt. Ang lahat ay nagsimulang makaramdam ng kaunting kalungkutan. Ano ang silbi ng pagpunta sa reunion kung wala silang kasiyahan? Tayang naman kung umalis sila nang hindi umiinom ng isang baso ng alak. Gusto niyo uminom, tama. Malamig ang tingin ni Lilibeth. Kinuha niya ang bote ng alak at nagsimulang magsalin ng alak sa baso ng iba pang kaklase. Then, she said, kung mahilig kang uminom, dapat marami ka. Huwag mong sayangin. May naghagis ng baso sa mesa at ngumuso, Lilibeth, anong ibig mong sabihin? Di ba sinabi mo lang na masayang inuman lang? Bakit hindi ka uminom kung ganoon? Malamig na tinitigan siya ni Lilibeth. Sa sobrang galit ng estudyante ay namula ang mukha niya at napasigaw siya, kung hindi mo matutunang mag-enjoy, huwag mo siyang dalhin dito. Nakakahiya. Tama iyan. Nasa isang class reunion kami. Bakit mo siya sinama kung hindi naman siya marunong uminom? We don't know how to enjoy ourselves. This is you bullying my husband. It's none of your business kung ayaw uminom ng asawa ko. Kung gusto mong uminom, uminom ka. Malamig na sabi ni Lilibeth. Ngunit tiyak na ito ay negosyo ni Matt. Ang alak na ito ay nagkakahalaga ng higit sa $1,000 at ito ay nasa baso ng iyong asawa ngayon. Tayang kung hindi niya ito tatapusin. Humuso si Linko.
Tinaman siya ng tingin ni Lilibet at pinunan ang baso ni Linko para sa kanya. Kumunat ang noo niya, "What are you trying to do? Hindi mo ba nakikita na marami akong nainom? Babayaran ko itong bote ng alak kaya wala kang kinalaman kung hindi ito iinom ng asawa ko. Maaari mo na itong inumin. Huwag mong sayangin." Tinaman siya ng tingin ni Lilibet. Nagalit si Linko at biglang sumagot, "Hoy, Lilibet, tama na. Enough. Pinubuli mo ang asawa ko noong wala ako. Hindi pa ba kayo sapat?" Ang boses ni Lilibet ay partikular na malayo. Namula ang mukha ng monitor ng klase sa galit at napaupo naman ang ibang mga estudyante na napabuntong hininga. Ano pa ang masasabi nila kung tumayo na si Lilibet? Gayunpaman, lahat sila ay tumingin kay Mark ng may paghamak. Napatingin sila sa kanya dahil sa pagtatago sa likod ng isang babae. Hindi niya matatawag na lalaki ang sarili niya kung ganito ang proteksyon ng asawa niya. Natawa si Mark at naisip kung gaano kahanga-hanga ang kanyang asawa. "Hobby, okay ka lang?" Nag-aalalang tanong ni Lilibet. Alam niyang hindi na siya komportable na nandito. Ngayong binubuli siya, mas lalo siyang nabahala. Nagilty siya sa nangyari. Malamang mahirap para sa kanya na dumalo sa mga ganitong kaganapan. Pag-uwi nila, kailangan niyang humanap ng paraan para maaliw siya ng maayos. "Ayos lang ako," umiling si Mark. Sa katunayan, siya ay higit pa sa maayos. Naghanda na siyang turuan ng leksyon ang mga lalaking iyon, ngunit pumasok na si Lilibet bago niya magawa iyon. "Matt, sabihin mo, walang choice si Linko kundi ilihis ang atensyon kay Matt. Matagal na siyang hindi nagsasalita. Kung tutuusin, siya ang nagbayad ng lahat ng gastusin ngayon. Ngayon na ang mga bagay ay nawala sa kontrol, kailangan nila siyang utusan si Lilibet at ang kanyang asawa na umalis." Napatingin ang lahat kay Matt, naghihintay ng sasabihin niya. Bahagyang ngumiti si Matt at sinabing, "Ituloy mo na. Tapusin na natin ang pagkain at dumiretso na tayo sa bar." Mas alam niya kaysa palalalain pa ang sitwasyon. Ayaw niyang lalong magalit si Lilibet. Ang isang tao ay dapat panatilihin ang kanyang cool. Naisip niya na madaling manalo kay Lilibet. Base sa kanyang karanasan, hanggat kaya niyang isipin na walang kwenta ang kanyang asawa, hindi na niya ito gugustuhing makasama pa. Kung naisip niya na ang kanyang asawa ay isang pauunan, kung gayon nais niyang maghanap ng mas mahusay. Maaaring siya ang taong iyon. "Go ahead. Hindi ka namin sasamahan," umiling si Lilibet. Ayaw na niyang mabuli si Mark. Anyways, she had already accomplished her objective of attending the reunion. "Narito ang pera para sa alak, at ito ay para sa aming bahagi ng pagkain. Salamat sa iyong mabuting pakikitungo ngayon." Naglabas si Lilibet ng mahigit $4,000 mula sa kanyang bag. Ayaw niya talagang manamantala ng iba. "Lilibet, hindi tama yan. Tinabi na ni Matt na siya may pananagutan sa lahat ng gastusin ngayon. Ano ang sinusubukan mong patunayan sa pagbabayad mo para sa iyong sarili? Mababa mo ba ang tingin kay Matt?" Sabi ni Linko sa kakaibang tono. "Tama. Dahil treat ni Matt, bakit mo siya babayaran sa kalahati ng pagkain? Kung mayaman ka, bakit hindi mo na lang ang gastusin? Ang iba pang mga kaklase ay naghiyawan. Ang dami niyong nainom ngayon. Bakit ako ang magbabayad ng pagkain niyo?" Kumunat ang noo ni Lilibet. Humisi si Linko, "Magkaklase tayong lahat. Hindi naman masama kung magbayad ng pagkain, di ba? Kung gayon, bakit hindi mo ito bayaran?" Pinitukan siya ni Lilibet. "Well, hindi naman ako ang gustong magbayad. Ikaw ang nagtangkang magpakitang gilas at naglabas ng pera." Humisi si Linko. "Ikaw." Nagnanga ang ngipin ni Lilibet. Ang ibig sabihin ng pagbabayad ay pagpapakitang gilas. Humisi si Mark at sinabing, "So you saying that Matt is showing off? Tutal, siya naman ang nagbayad ng pagkain." Naningkit ang class monitor, "Sino ka sa tingin mo? How dare you say that about Matt?" "Exactly. Alam mo ba kung magkano ang kinikita niya? Hindi ka na makakaipon ng ganoong halaga habang buhay. Napakatalo mo. Hindi ka man lang naririto kung wala si Lilibet, huwag mo nang makilala si Matt." Ang iba pang mga estudyante ay nginisyon at kinutya si Mark, "Are you kidding me? Matt is from a rich family, and he just earned $10 of millions. You wouldn't make that much money even if you tried." Paano nasabi ni Mark na show off si Matt?
Malinaw na mayaman at mayaman si Matt. Wala kang karapatang malaman kung sino ako. Umiling si Mark at ayaw sumagot. Nakakatawa. Wala akong karapatang malaman. Sa sobrang cool mo, bakit hindi mo bayaran ang bill ngayon? Napangisi ang class monitor. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Matt. Ang mga gastos ngayon ay hindi lamang ilang libong dolyar. Bumili sila ng 10 bote ng alak na nagkakahalaga ng mahigit $1,000 bawat bote. Bukod doon, mayroon ding humigit kumulang 5 na pagkain na nagkakahalaga ng $3,000 bawat ulam na nagkakahalaga ng humigit kumulang 50 hanggang $60,000 sa kabuuan. Hindi pwedeng magpanggap lang na mayaman ang isang tao. Nag-isip si Matt habang pinagmamasdan si Mark at napagpasyahan na siya ay isang walang kwentang tao. Wala kang karapatang hilingin sa asawa ko na ay treat ka sa pagkain na ito. Hindi na napigilan ni Lilibet. Ang $4,000 na ibinayad niya ay higit pa sa sapat para sa kanilang dalawa. Humisi si Linko, siya mismo ang nagsabi. Kung ganoon siya kikaya, bakit hindi niya kayang bayaran ang pagkain na ito? Hindi sinabi ng asawa ko, pero ginugulo mo siya. Malamig ang boses ni Lilibet, at may ganang makatama siya. Siguradong medyo mali at wala sa lugar si Mark ngayon. Hindi niya mapigil ang mag-alala tungkol sa kanya, at gusto niya itong yakapin ng mahigpit sa kanyang mga bisig. Pester. Bakit hindi ko ginugulo si Matt noon? Sabi niya gusto niyang magbayad, kaya ipagtatanggol mo ba siya ngayong hindi niya magawa iyon? Umiling ang monitor ng klase. Ang lahat ay nagsimulang tumingin ng mababa kay Mark at inisip siya bilang isang mahina. That's unnecessary. Magbabayad ako gamit ang card ko. Nakangiting nilabas ni Matt ang kanyang credit card. Naisip niya na ito na ang tamang oras para tapusin ang mga bagay dahil hindi niya akalaing magkakaroon ng sapat na pera si Mark para bayaran ang bill. Walang ordinaryong tao ang kayang bumili ng pagkain na nagkakahalaga ng $50,000 hanggang $60,000. Lumapit ang manager at kinuha ang card. Then, he glowered at Mark and said, Stop pretending if you don't have the money. Saan ka nakakuha ng lakas ng loob na gawin yan? Look, Matt eventually still paid for the meal. Tumama naman ang ibang mga estudyante at pinagtatawanan siya. Teka, ikaw ang manager dito, di ba? Halika dito, I swipe ang card ko. Nilabas ni Mark ang kanyang card. Tinabi na ni Matt na siya na ang magbabayad ng bill. Bakit ka pa nagpapanggap? Hindi na ako makatiis. I've never seen someone like you before. Lahat ng tao sa private room ay ninisyan si Mark. Kabanata 178. Lahat ng tao sa private room ay pinagtatawanan si Mark. Nag-alok si Matt na bayaran ang bayarin, kaya bakit pa siya magpapanggap na mayaman? Are you out of your mind? Pumayag na si Matt na magbayad ng bill, para tigilan mo na ang pagkukunwari. Bakit ka pa nagpapalabas? Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Naiinis na sabi ng manager. Seryoso. Paanong nakakadiri ang isang tao? Puno ng panghahamak ang ibang estudyante. Ang pagkain na ito ay malamang na nagkakahalaga ng $50,000 hanggang $60,000. Kakayanin kaya niya. Malamang na pagagalitin siya ni Lilibet kapag nakabalik na sila sa pagpapalabas. Hobby, bulalas ni Lilibet na may pagtataka. Kinagat niya ang kanyang labi at bamulong, Hobby, may pera ako sa card ko. Kunin mo ang akin. Alam ni Lilibet na sinaktan si Mark. Naawa siya dito, kaya nagpasya siyang magbayad para sa pagkain. Ayos lang. Kunin mo ang card ko. Tumanggi si Mark at nagpumilit na magbayad. Sigurado ka ba? This meal is worth a little over $60,000. Nakakunot ang noo ng manager habang papalapit kay Mark. Kung gusto niyang bayaran ang bill, hayaan mo siya. Kainan lang naman, kaya malamang ay walang halaga sa kanya. Humisi si Linko. Oo, kung kasing generous niya ang sinasabi niya, bayaran niya ang bill. Bilasan mo, kunin mo yung card baka pagsisihan niya, kusa pang sabi ng isa pang kaklase. Humisi si Matt at naisip niya na baka peke lang siya. Kinuha ng manager ang card at mapaglarong tumingin kay Mark, I swipe ko ang card, kaya huwag kang magsisi. Tumalikod na siya at ibabalik na sana ang card kay Matt nang pigilan siya ni Mark, Teka, hindi mo ako tatanungin kung ano ang gusto kong i-order. You're so unprofessional. Ano? Anong sabi mo? Kumunat ang noo ng manager at napalingon.
Parehong nagulat ang ibang estudyante. Ano ang sinabi ni Mark? Ano ang gusto niyang i-order? Alam ba niya ang sinasabi niya? You're such an unprofessional manager. I asked you to take my card, but I haven't even ordered anything. How are you going to know how much to charge? Mahina akong sabi ni Mark. Ngumisi ang manager, anong ibig mong sabihin? May gusto ka pa ba? Mahigit $60,000 na ang pagkain na ito, kaya ano pa ang gusto mong i-order? Talaga bang napakaraming pera mo? You don't have the right to know how much money I have. I'd like to reorder all the dishes na nakahain kanina, sabi ni Mark. Biglang nagkagulo sa private room. Lahat. Aabot iyon sa kabuoang mahigit $100,000. Anong klaseng laro ang nilalaro niya? I don't know. Siguradong wala sa sarili ang batang ito, di ba? Ang bawat isa ay nag-usap sa kanilang mga sarili habang sila ay nagbibitaw ng mga sarkastikong pahayag tungkol kay Mark. Isa pang order. Ito ay hindi isang bagay ng daan-daan. O libo-libong dolyar ngayon. Mga $100,000 ang pinag-uusapan nila dito. Gusto mo bang pretuhin kami ng higit pa? Fine, as you wish. Nanunuya ang manager. Naisip niya na walang mawawala sa kanila kung may magpapakain sa kanila ng masarap. Natigilan si Matt at lalong halata ang pagngisi sa mukha niya. $100,000. Kakayanin kaya ni Mark? Akala niya baka level niya si Matt? Hindi, nagkakamali ka yata. I'm asking you to place a new order for every dish we ordered just now, but I didn't ask you to eat. At saka, wala akong balak bayaran ang kanina lang. Kunin mo yung card ko. Pinabayaran ko yung in-order ko. Umiling si Mark. The manager was fuming, what do you mean? Medyo nagalit din yung ibang estudyante. Biglang nagdilim ang ekspresyon ni Matt. Kanina lang binayaran na ng asawa ko ang mga pinagkainan, at gusto mo pa akong magbayad ng pagkain mo. Ano sa tingin mo ay may karapatan kang gawin iyon? Sabi ni Mark habang nakatingin sa mga tao. Ikaw. The manager gritted his teeth. Are you kidding me? Yeah, what do you mean by that? Bayaran mo na lang lahat kung magbabayad ka. May mga tinig ng paninisi sa pribadong silid at lahat ay nakatingin sa kanila. Bakit siya mag-o-order ng pagkain at hindi kami papayag na kainin? Namula ang mukha ng monitor ng klase sa galit. Hindi mo naiintindihan ang ibig kong sabihin. Hindi ka kwalipikadong maging manager. Gusto kong makita ang boss mo. Sabi ni Mark na ikinagulat ni Lilibeth. Nang makita ang kanyang confident na ekspresyon, bumilis ang tibok ng puso niya kaysa dati. Ikaw, tinitigan ng manager si Mark at umungol, naghahanap ka ng gulo, hindi ba? I was simply ordering some dishes, so how is that looking for trouble? Gusto mo pa bang maging manager dito o hindi? Panunuya ni Mark habang nakapikit ang mga mata. Namula ang mukha ng manager. Siyempre natakot siya na baka marinig ng amo niya ang usapan na ito. Ayaw niyang pasanin ang kahihinatnan. Nagsumikap siya ng husto para sa promosyon at hindi niya hahayaang mapahamak ang kanyang trabaho. Gawin mo ang sinabi niya. Pinutol ni Matt ang kanyang iniisip. Tinitigan niya si Mark at ninisyan, napakapagpanggap mo. A $60,000 meal. I feel so sorry for you. Okay, ipapatuloy mo ang pagpapanggap. Kinagat ng manager ang kanyang ngipin at tumango. Huwag mo pang ihanda ang mga ulam. Hilingin sa kusina na simulan itong ihanda ng 9 PM, utos ni Mark. Gumuso ang manager at lumabas dala ang card. Ang saya-saya natin, no? Teresa Bar. Sa sobrang yaman mo, hindi mo ako tatanggihan, di ba? Tanong ni Matt kay Mark. Dapat tingin ang lahat kay Mark. Nag-iinit ang mga mukha nila, parang ilang beses na silang sinampal. Hindi sila komportable at galit. Honey, gusto mo bang pumunta? Nakangiting tanong ni Mark. Hubby, saan ka man pumunta? Sabi ni Lilibeth sa mahinang boses. Bigla siyang nakaramdam ng matinding seguridad nang makita niya ang walang pakialam na pag-uugali ni Mark. Nagbago na talaga ang asawa niya. Sige, bar tayo. Pumayag naman si Mark. Handa na siyang makipag-showdown kay Matt. Humisi si Matt. Pero paano ang mga pagkaing in-order mo? Takit sa puso ni Lilibeth. Pagkatapos ng lahat, ito ay nagkakahalaga ng ilang 10,000.
May kakain nito, sabi ni Mark. Inutusan niya silang magsimulang magluto ng alas 9 ng gabi para dumating si Yolanda Lane at ang iba pang empleyado at mag-enjoy. Kung tutuusin, nagsumikap sila sa plaza at oras na para sa isang gantimpala. I'll just give Yolanda a call. They would definitely come for the food. Napaisip si Mark. Hobby, ako na ang magbabayad nito. I'll transfer the money to you later, okay? Mahinang sabi ni Lilibeth. Ayos lang. Ngumiti si Mark ng matamis. Sige, tumango si Lilibeth. Hindi nagtagal, pumasok ang manager sa silid na may hawak na card. Napasulyap ang lahat kanya at na-curious kung naswipe ba talaga niya ang card ni Mark. Tanong ni Linko, sinangil mo ba talaga ang card niya? Tumango ang manager at sinabing, oo. Hindi niya akalain na may sapat na pera si Mark sa kanyang card noong una, ngunit nakakagulat na napunta ang bill. Gayunpaman, malamang na hindi na ito gaanong pera. Tinitigan ng class monitor at ng ibang estudyante si Mark. Siguradong sobrang stressed si Mark ngayon. Tina Mark at Matt ay parehong kumuha ng sarili nilang card. Tapos, sabi ni Matt, let's go. May alam akong medyo dissenting bar. Nakatitig ang lahat kay Mark ng ilang segundo at lumabas na malungkot. Sa sandaling ito, bumalik ang kaklase na pumunta sa banyo at nagtanong, ano ang mali? Sabi ng isa sa mga kaklase, pupunta tayo sa isang bar. Okay, mabuti naman. Tinundan niya ang iba pang mga kaklase sa ibaba at nakaramdam ng kaunting saya dahil hindi siya ang taong nagbabayad nito. Pagkatapos, lumingon siya kay Lilibeth at palihim ng inisyan. Sumunod naman sina Mark at Lilibeth. Pagdating ng lahat sa parking lot, sinabi ng class monitor, Matt, sasama ako sayo. Hindi pa ako nakasakay sa Land Rover mo. Ako rin. Hindi pa ako nakasakay sa kotseng nagkakahalaga ng mahigit 3 milyong dolyar. Ako rin. Maraming kaklase ang nagtipon sa paligid ni Matt at nang i-unlock niya ang kanyang sasakyan, sabay-sabay silang pumasok sa sasakyan. Gayunpaman, paano magkasya ang kotse ng higit sa 20 tao? Maaari lang siyang magkaroon ng 3 pasahero. Sumama ka sa ibang may sasakyan, sabi ni Matt. Walker, I'll take your car. Pumunta ang isang kaklase para sumakay ng kotse ng isa pang estudyante. Sa huli, ang 3 pang tao ay walang pagpipilian kundi ang maglakad ng walang pasensya sa kotse ni Lilibeth at sinabing, i-unlock ang kotse, sasama kami sa iyo. Hindi naman tumanggi si Lilibeth. Tutal magkaklase naman silang lahat. Binuksan niya ang sasakyan at pumasok sa loob ang 3 dating kaklase. Napangiti ang class monitor na si Linko na nakaupo sa Land Rover, akala ko magde-drive siya ng Porsche pero Benz lang ng asawa niya ang gamit niya. Nobody talaga siya. Malamang kay Lilibeth lahat ng perang ginastos niya. Panipi. Nasisiraan ka na ba ng bait? Inis na sabi ni Lilibeth. Hindi. Iniisip ko lang na kung talagang ganoon siya kagaling, hindi siya dapat nakaupo sa isang kotse na nagkakahalaga lamang ng 300,000 dolyar. Hindi ito tumutugma sa kanyang profile. Tama iyan. Dapat siyang magmaneho ng kotse na nagkakahalaga ng higit sa ilang milyong dolyar. May ibang tumunog. Ako ay nagmamay-ari ng ganoong kotse, ngunit hindi ako nagmaneho dito ngayon, sabi ni Mark. Gawin mo. Napangisi ang class monitor, bakit hindi ka nagmaneho noon? Kung mayroon siyang ganoong sasakyan, siya sana ang nagmaneho ngayon para magpakitang gilas. Tama na yan. Mag-drive ka na dito kung meron ka. Kung hindi, huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Hindi ikinahihiya ni Lilibeth ang pang-aalipuste ng kanyang kaklase sa publiko. Sa halip, na-curious siya sa sinabi ng asawa. Ano ang sinabi niya? Naalala niya na sinabi nito sa kanya na mayroon siya kotse, ngunit hindi niya talaga alam ang mga detalye ng kotse na binili niya. Anong sasakyan mo? Tumawa si Matt. Isa na medyo mas mahal kaysa sa iyo, sagot ni Mark. What a show-off! Alam mo ba kung magkano ang halaga ng sasakyan na ito? Kasama ko si Matt noong binili niya ito. Nagkakahalaga ito ng higit sa 4 na milyong dolyar. Napangisi ang class monitor. 4 milyon lang. Nakasiguradong mas mahal ang akin kaysa sa iyo. Humisi si Mark. Kabanata 179. Lahat ng dating kaklase ni Lilibeth sa parking lot ay tumawa. Humiti lang si Matt at sinabing, talaga. Taka bakit hindi mo dinala dito? Nagpapalabas lang siya. Kasinungalingan.
Nagtawanan ng monitor ng klase. Ang kotse ng aking asawa ay napaka-komportable, kaya bakit ako magde-drive sa akin? Tugot ni Mark. Kung hindi ka magde-drive dito, ibig sabihin nagsisinungaling ka. Humisi si Matt. Siguradong nagyayabang si Mark. Halos $4 milyong na ang halaga ng kotse ni Matt. Walang maraming sasakyan na maaaring magkano ang halaga. Hindi siya naniwala sa sinabi ni Mark. Hindi naman. Kahit anong kotseng mas mahal pa sa kotse ni Matt ay aabot sa kanya ng mahigit $4 milyong. Sa tingin ko ay hindi niya kayang bilhin iyon. Buong-buo lang siya sa sarili niya. Para sabihing mas komportable ang sasakyan ng kanyang asawa ay isang excuse. He's such a good liar that even I can't help admire his courage. Tama. Kung meron ka talaga, dito ka na magmaneho. Pinagtawanan ng mga estudyanteng nakaupo sa Land Rover si Mark. Hinding-hindi sila maniniwala sa sinabi niya. Wala kahit isang salita. Ano, wala ka ng ibang sasabihin. Magmaneho ka na dito, o hindi ka namin maniniwala. Lumapit si Matt at nakaramdam ng tagumpay. Kung nagawa niyang ilantad si Mark at tulungan si Lilibeth na makita kung gaano siya katalo, magkakaroon ng pagkakataon si Matt sa kanya. Siya ay, pagkatapos ng lahat, isang normal na babae. Dapat niyang malaman ang pagitan ng mabuti at masama. Kapag na-expose nila siya, makikita niya ang totoong pagkatao niya. Tiwala si Matt na mapapanalo niya si Lilibeth sa loob lamang ng 3 araw. Gusto mo ba talagang ako ang mag-drive dito? Mahinahong tanong ni Mark. Drive it now. Gusto kong makita kung anong klaseng mamahaling sasakyan ang minamaneho mo, ginisyon ni Matt. Pero uminom lang ako, sabi ni Mark. Medyo lang. Halika, magmaneho ka dito, at tingnan ko kung ano ang nakuha mo. Natawa si Matt at naisip na ang palusot ni Mark ay talagang pile. Lalong nagtawanan ng ibang kaklase niya. Akala nila ay naghahanap lang siya ng palusot at nagpapasikat lang siya. Hobby, ngayon ka lang uminom. Huwag kang mag-drive, okay? Nag-aalalang sabi ni Lilibeth. Ang kumpiyansa ni Mark ay nagpapaniwala sa kanya na nagmamay-ari talaga siya ng ganoong sasakyan. Kahit na hindi niya alam kung kailan niya ito binili, alam niya ngayon lang siya nakainom at wala sa state para magmaneho. Paano kung may nangyari? Pinoprotektahan ka pa ng asawa mo na parang bata. Halika na, huwag mo nang sayangin ang oras ko at tingnan natin kung ano ang meron ka, pang-iinis ni Matt. Nag-alinlangan si Mark. Talagang nakainom siya. Bukod dito, binalaan siya ng kanyang ina na huwag uminom at magmaneho. Dahil sa pag-aalala ni Lilibeth ay hindi rin siya mapalagay kaya napagpasyahan niyang huwag na lang. Sabihin mo lang sa amin ang totoo. Meron ka ba o wala? Pinuksan ng class monitor ang pinto at lumabas ng sasakyan. Gusto niya ng pagkakataon na asarin si Mark. Nagsimulang magmura sa kanya ang estudyanteng hinangian ni Lilibeth ng tulong. Ang kanyang asawa ay nakakuha ng pautang, ngunit siya ay nagkaroon ng lakas ng loob na magmaneho ng isang $4 milyong na kotse. Imposible iyon. Dapat tumigil na lang siya sa daydream. May sakit ka ba? Tagot ni Lilibeth, hindi mo ba nakitang umiinom ang asawa ko? Medyo lang, pero kung ano-anong palusot lang ang ibinibigay niya ngayon. Sabihin mo lang na wala ka, hindi mo kailangang magsinungaling. Paano niya maaangkin ang pagmamay-ari niya ng kotse na mas mahal kaysa kay Matt? Magmaneho ka. Dito para patunayan, ungol ni Linko. Tinulyapan siya ni Mark at sinabing, bueno, dahil gusto mo itong makita, itataboy ko ito. Okay, kunin mo na ang kotse ni Lilibeth at dito mo na lang imaneho ang isa mo pang sasakyan. Nagtawanan ng monitor ng klase. Honey, give me the car keys. Ipapakita ko sa kanila ang kotse ko, sabi ni Mark. Sige hobby, ingat ka at dahan-dahan sa pagmamaneho. Bakit hindi ako sumabay sayo? Nag-aalala si Lilibeth na maapektuhan ng alak ang kanyang pagmamaneho at paghuhusga sa kalsada. Hoy, hindi mo magagawa iyan. Paano kung sinusubukan mo lang tumakas? Umiling ang class monitor bilang hindi pagsang-ayon. Oo nga, sinusubukan mong makawala, di ba? Hindi naman, naghihintay pa rin kaming makita yung mamahaling sasakyan. Galit na galit si Lilibeth. Ngumiti si Mark at sinabing, it's okay, honey. Please wait for me here. Tiniyak siya ni Mark. 10 minuto lang ang layo ng plaza, kaya aabutin lang siya ng 20 minuto kung mas mabilis siyang magmaneho.
Sige hobby, ingat ka ha. Eto, kunin mo yung susi. Ipinasa ni Lilibet ang susi ng kanyang sasakyan kay Mark. Kinuha ni Mark ang susi, at ang mga kaklase na pumasok sa sasakyan kanina ay nagsilabasan na para sumabay sa kasiyahan. Gusto rin nilang makita siyang pinapahiya. Napatingin si Mark sa kanila. Bakit sila tuwang-tuwa? Wala na silang mauupuan mamaya. Pagkatapos, sumakay siya sa kotse, humakbang ng malakas sa accelerator, at nagmaneho palabas ng parking lot sa isang iglap. Sure enough, narating niya ang plaza sa loob lang ng 10 minuto. Pagkatapos, iniwan niya ang sasakyan ni Lilibet doon at tinawagan si Yolanda. Hoy, dalhin mo lahat sa Spade Hotel para maghapunan ngayong gabi. Umorder na ako ng mga pinggan, sabi ni Mark. Ha, nagulat si Yolanda. Napakamahal ng Spade Hotel, at mayroong higit sa 30 tao sa plaza. Magkano ang makakain doon? Sabi ni Yolanda, Mark, bakit hindi mo kami i-treat ng pagkain sa ibang lugar? Gusto niyang tulungan si Mark na makatipid. Ayos lang. Umorder na ako at nagbayad ng mga pinggan. Ang kailangan mo lang gawin ay dalhin sila doon mamayang gabi, sabi ni Mark. Sige, dadalhin ko sila dyan. Pagkababa ng telepono, sumakay si Mark sa kanyang sasakyan at tinapakan ang accelerator. Ang dagandong ng makina ay bumulaga kay Yolanda sa kabilang bahagi ng telepono. Di ba kotse ni Mark yun? Saan siya pupunta? Si Lara Jean, na nakaupo sa pasukan, ay narinig ang ingay. Natarante siyang tumingin sa labas at nakita ang isang sports car na papalabas ng parking lot. Si Mark iyon. Lilibet, iniwan ka ba ng maliit mong asawa? Tumawa ang monitor ng klase. Mahigit 20 minuto na ang nakalipas at halatang nakatakas na siya. Paano siya babalik ng walang sasakyan? Pwede ka bang tumahimik? Malamig na sinulyapan siya ni Lilibet. He sneered, nagsasabi lang ako ng totoo. Huwag kang magalit. Ang ibang mga estudyante ay nagsimulang mawala ng pasensya nang maramdaman nilang pinaglalaroan sila. Ngayong matagal nang wala si Mark, natakot sila na hindi na siya babalik. I think your husband must have run away. Hindi na siya babalik. Tere na sa bar. Oo nga, huwag na nating sayangin ang oras natin. Paano kaya siya magkakaroon ng kotse na nagkakahalaga ng higit sa 4 na milyong dolyar? Sa tingin niya ba ay mga tanga tayo? Lahat ng ibang estudyante ay hindi mapakali. Hindi nabigla si Lilibet at sinabing, sabi ng asawa ko, babalik siya kaagad. Naniwala siya sa mga salita ni Mark, lalo na dahil may kumpiyansa itong tumingin sa kanya. Naniniwala siya na talagang umalis siya para i-drive ang kotse niya pabalik. Bakit ang laki ng tiwala mo sa kanya? Tumawa si Matt. Matagal na panahon na ang lumipas ngunit hindi pa naipapakita ni Mark ang kanyang sarili dala ang kanyang sasakyan. Ito ay makapagpapatunay lamang na siya ay isang walang kabuluhan. Lilibet, huwag ka masyadong mag-isip. Pumasok na lang tayo sa kotse. Hindi na siya babalik, excited na sabi ni Matt. Ganun na lang ba niya mahawakan si Lilibet? Galing. Hindi, babalik siya. Tinaman siya ng tingin ni Lilibet. Pumunat ang noo ni Matt at nagtaka kung bakit ganoon na lamang ang tiwala niya kay Mark. Inis na sabi ni Linko, magtiwala ka sa kanya lahat ng gusto mo, pero hindi ko sasayangin ang oras ko rito. Tere na. Sa sandaling iyon, naririnig mula sa malayo ang tunog ng umuungal na makina. Parang may mabangis na hayop na papalapit sa kanila. Walang kamalay-malay na tumingin si Lilibet, at lahat ng mga estudyante, kasama si Matt, ay napatingin sa parehong direksyon. Sa bakanan ng parking lot, isang pulang kotse ang nag-anunsyo ng pagdating nito sa gitna ng malakas na ugong ng makina. Ang tahimik na silong ay agad na puno ng malalakas na ungol ng sasakyang paparating habang ang sasakyan ay papalapit sa kanila. Ang pulang metal na ibabaw ng kotse ay nagmistulang marilag habang pinaliliwanagan nito ang madilim na kalangitan sa gabi na may kaunting kulay. Ito ay isang sports car. Ito ay isang Porsche 911. Nakaka-excite ang dagandong ng makina. Huminto ang sasakyan sa harap ng lahat. Pagkatapos, lumabas si Mark sa kotse. Nagulat ang lahat. Porsche 911. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 5 milyong dolyar. Totoo naman. Ito ba talaga ang sasakyan niya? Natigilan ang lahat sa kapansin-pansing sports car sa harapan nila. Natigilan si Lilibet.
Nanlaki ang mata niya at nakatitig lang siya sa plaka ng sports car. Akala niya si Mark ay magdadala ng Rolls-Royce o ilang katulad na sasakyan. Hindi niya inaasahan na magdadrive talaga siya ng sports car dito. Ang kotseng ito ay talagang mas mahal kaysa sa isang Land Rover. At saka, bakit napaka-pamilyar ng plaka? Pakiramdam ni Lilibeth ay nakita na niya ito sa kung saan. Lumapit si Mark kay Matt at sinabing, "This is my car. Mas mahal ng kaunti kaysa sa iyo." Kabanata 200. Ang Porsche 911 ni Mark ay nagkakahalaga ng higit sa $5 milyong, samantalang ang Land Rover ni Matt ay nagkakahalaga ng halos $4 milyong. Nagkaroon ng pagkakaiba ng humigit kumulang $1 milyong. Sa katunayan, mas mahal ang Marks. Biglang tumahimik ang kapaligiran sa sinabi ni Mark. Namula ang mukha ni Matt at nagdilim ang ekspresyon niya. Parang may sumuntok sa kanya. Hindi siya makapaniwala na sa kanya nga pala ang sasakyan. Siya dapat ang nagpapakita, hindi si Mark. Napuno ng galit si Matthew. Medyo mahal, pero sayo ba talaga itong sasakyan? May kaibigan akong nagmamay-ari ng car rental company, at lahat ng klase ng Porsche, Rolls-Royce, nirerentahan niya. Don't tell me that you. Matt ngumiti at tumigil sa pagsasalita, ngunit agad na naintindihan ng lahat. Oo, talagang nirentahan niya ito. Tutal, ang tagal niyang nakabalik. Nagkatinginan ng ibang mga kaklase, at lahat sila ay natauhan. Nagsimula silang magbulungan sa isa't isa at muling nagduda kay Mark. Tama si Matt. Maraming car rental company na may simpleng registration procedures, so you must have rented it. I think so too. Nagawa ng kaibigan ko na umupo ng isa para sa $1,000 sa isang araw. Ano? $1,000? Ang aking kaibigan ay nagrente sa kanya sa halagang $800 lamang. Hindi pa rin kumikibo si Lilibeth. Naisip niya na parang pamilyar ang sasakyan. Pagkaraan ng ilang oras, napagtanto niyang ito pala ang kotseng nakaparada sa plaza. Nakita niya ito kasama si Mark noong isang araw. Nabanggit pa ni Lilibeth na bibili siya para sa kanyang asawa. Gayunpaman, ito pala ay nakuha na niya ang kanyang sarili. Napatingin si Mark kay Matt, binuksan ang pinto ng kotse, at kinuha ang kanyang driving permit. Sa ilang sandali, ang lahat ay natigilan sa kanilang kaibuturan. Masyadong umasim ang ekspresyon ni Matt. Huminga ng malalim ang iba, at pati ang class monitor ay nagulat. Sa kanya talaga iyon. Sigurado ka bang akin na ito ngayon? Mahinahong tanong ni Mark. Tinitigan ni Matt si Mark at naramdaman niyang namumula ang mukha niya sa kahihiyan. Parang may nagbigay sa kanya ng ilang sampal. Sa iyo ito, walang choice si Matt kundi ang magnanga ng ngipin at umamin. Okay. Ayaw mo bang mag-bar? Pupunta pa ba tayo? Tanong ni Mark. Of course. Everyone, pasok na kayo sa kotse. Humuso si Matt habang naglalakad patungo sa kanyang sasakyan. Sumunod ang class monitor sa likod niya at curious na sinabing, Matt, mukhang bago ang kotse niya, di ba? I wonder what its performance is like. Sa totoo lang, hindi pa siya nakasakay sa sports car. Bakit hindi mo siya samahan sa halip? Napangisi si Matt, nahiya ang monitor ng klase at hindi nagsalita. Wow! Pwede ba akong umupo sa kotse niya? Oo, gusto ko din sumakay sa kotse niya. Hindi pa ako nakasakay sa sports car. Napakaganda. Tiyak na napakalamig na umupo sa loob. Maraming mga estudyante ang nagtipon sa paligid ng kotse ni Mark nang may pag-asa. Sumugod na rin ang 3 kaklase na sasakay sa kotse ni Lilibeth kanina. Paumanhin, ang kotse na ito ay hindi maaaring humawak ng napakaraming tao, sabi ni Mark. Huwag kang ang ganyan. Pwede tayong magsiksikan. Hindi pa ako nakasakay sa sports car dati. Nagpout ang ilang kaklase at pilit na nagpoppy eye sa kanila. Oo, magsisiksikan tayo sa likod. Huwag kang ang mother mo. Desidido si Mark at sinabi kay Lilibeth, 2 tao lang ang kasya, kaya paano ka magkakasya sa loob? Sumakay ng kotse ng iba. Mahal, sumakay ka na sa kotse. Biglang natauhan si Lilibeth, at pumasok siya sa sasakyan ni Mark na kinakabahan. Wow, he actually owned a sports car. How could he be so rich? Siya ba ang sugar daddy ni Lilibeth? I think so. Bakit hindi ako makahanap ng boyfriend na ganito kay Aman? Nainggit talaga ako. Tama na.
Sumiksik tayo sa ibang sasakyan. Tige. Naiinggit lahat ang mga babae habang atubili silang naglakad papunta sa ibang sasakyan. Tinitigan ni Matt ang sports car ni Mark at ngumisi. Handa siyang ipagpatuloy ang laban sa kanya sa bar. Dinala niya sila sa bar, at sumunod ang lahat. Malakas na umugong ang makina ng sports car ni Mark habang nakasunod siya sa likuran. Hobby, kailan mo nabili itong sasakyan? Curious na tanong ni Lilibeth. Ito ang unang pagkakataon na nakasakay siya sa ganoong sasakyan. Nang sinubukan siyang habulin ng mga mayayamang bata na may mga sports car noong high school, tinatanggihan niya sila sa bawat pagkakataon. Mga 20 araw na ang nakalipas, sabi ni Mark. Mahinang tanong ni Lilibeth, Hobby, simula nung ipinarada mo ang sasakyan sa plaza, bakit hindi mo pinaandar? Ngumiti si Mark, sinabi ko na sa'yo noon na may sarili akong sasakyan, pero hindi ka naniwala. Tanong ni Lilibeth, syempre naniwala ako sa iyo. Hindi ko lang akalain na bibili ka ng ganito kamahal na sasakyan. Ito ay nasa $5 milyong. Kailan ka pa yumaman? Saan mo nakuha lahat ng pera? Ang mga kamakailang pagbabago ni Mark ay napakadramatiko na halos hindi niya mahanap ang 1 onsa ng kanya mula sa nakaraan. Iniisip niya kung saan niya nakuha ang lahat ng pera. Na-curious siya ngayon na napatunayan niyang nagmamay-ari siya ng sports car. Tsaka binili lang siya ng Benz. Paano niya nakuha ang lahat ng pera? Galing ba kay Mel Domain? O ang tao sa Rolls-Royce mula sa Central City? I've told you. Huminto si Mark. Hobby, are you trying to tell me anak ka ng mayamang pamilya? Natahimik si Lilibeth at hindi talaga makapaniwala. Sabay silang lumaki, at tiyak na malalaman niya kung mayaman ang pinanggalingan nito. Nakaramdam ng awkward at walang magawa si Mark. Pinlaan siya ng kanyang ina na huwag nang magsalita pa para lang mas maobserbahan niya si Lilibeth. Iyon ang dahilan kung bakit itinigil ni Mark ang kanyang pangungusap sa kalagitnaan. Gayunpaman, kahit na sabihin niya sa kanya ngayon, malamang na hindi siya maniniwala ni Lilibeth. Hobby, I'm glad that you're rich, but you can't do anything illegal. Alam mo naman yun, di ba? I beg you, sabi ni Lilibeth sa mababa at sinsero na boses. Naghinala siya na si Melda ang bumili sa kanya ng kotse. Gayunpaman, nag-aalala rin siya na nakuha niya ang pera sa pamamagitan ng mga ilegal na aktibidad. Ngumiti si Mark sa kanya, huwag kang mag-alala, wala akong ginawang ilegal. Medyo gamaan ang pakiramdam ni Lilibeth. Pagkatapos, bigla niyang naisip ang BMW 7 Series sa tabi ng kanyang sasakyan kaninang umaga. Naalala niya na tinanong ni Mark kung gusto niyang kunin ang sasakyan, kaya't pagmamayari rin ba ito? Hobby. Ang BMW 7 Series kaninang umaga, sa iyo ba ito? Bulong ni Lilibeth. Hindi. Hobby, don't lie to me. It was definitely yours. You even asked if I want to drive it. Ilang beses ko nang napanood ang 7 Series. Ay. Lilibeth pouted coquettishly. Nakaramdam siya ng hiya at hiya. Ilang beses na siyang sinubukang anyayahan ni Mark sa kotse, ngunit hindi siya naniwala. Anong biro siguro niya? Hindi kinaya ni Mark ang malambing na boses ni Lilibeth dahil hindi pa niya ito narinig ng ganito. Parang honey ang boses niya. Honey, kailangan mong magseryoso, sabi ni Mark. Pilit na pinipigilan ni Lilibeth ang kanyang pagtawa habang sinasabi, Hobby, sa'yo ba talaga to? Oo, pwede ka nang magmaneho niyan bukas. Umalaklak si Mark. Pero, hindi ba't mahigit $2 milyong ang halaga ng sasakyan na iyon? Natatakot ako na mabangga ko ito. Napakamahal ng pagkukumpuni, sabi ni Lilibeth sa mahinang boses. Wala siyang kumpiyansa na magmaneho ng ganoon. Isang mamahaling kotse, ngunit gusto niya itong subukan. To be honest, nagulat siya. Kung may pera siya para bilhan siya ng bagong kotse, at kung pagmamayari nga niya ang 7 serye at pati na rin ang sports car na ito, gaano kaya siya kayaman? Galing ba talaga siya sa mayamang pamilya? Hindi maaaring iyon. Tulad ng kanyang sarili, si Mark ay isang ulila mula noong siya ay bata pa. Siguradong hindi siya galing sa mayamang background ng pamilya. Umiling si Lilibeth at ibinasura ang ideya. Kung mayaman talaga siya, paano kaya nananatiling mahirap si Mark ng ganito katagal? Sa sandaling iyon, nagtaka si Lilibeth.
Kung si Mark ay hindi mula sa isang mayamang pamilya, paano siya biglang yumaman ng ganoon kabilis? Okay lang kung hindi mo sinasadyang mabangga ito, sabi ni Mark. Naisip niya na hanggat nagustuhan ito ng kanyang asawa, maaari niyang ibagsak ang kotse sa lahat ng gusto niya hanggat siya ay ligtas. May kakayahan pa rin siyang ayusin ang mga ito. Hindi, dapat akong mag-ingat sa pagmamaneho nito. Magiging malungkot ako kapag nasira ko ito sa anumang paraan. Seryosong sabi ni Lilibet. Napakamahal at maluho kaya malamang hindi siya nang ahas na magpabilis sa kalsada. Ngumiti si Mark at hinawakan ang kamay ni Lilibet. Namumula ang mukha niya na parang kamatis. Pakiramdam niya ay tila panaginip ang mga pangyayari ngayon. Hindi siya makapaniwala na nakaupo siya sa isang sports car ngayon. Nahihiya din siya dahil sinabi pa niya kay Mark na bibilhan siya nito balang araw. Hobby, bagamat nasa iyo na ang kotseng ito, bibili pa rin ako ng isa para sa iyo kapag mayaman na ako. Huwag kang mag-alala, matigas ang ulo ni Lilibet. Alam niya na lahat ng lalaki ay mahilig sa mga sports car. Naantig si Mark sa kanyang mga sinabi at nagpasya siyang pretuhin ng mabuti si Lilibet. Hindi niya kayang bigwan ang asawang kinalakihan niya. Biglang napansin ni Mark na huminto si Matt sa harap ng isang bar. Nang makita niya ang pangalan ng bar, ngumiti siya. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Ang Hill Bar ay isa sa mga pinakasikat na bar sa lugar. Napakamahal at maraming magagandang babae doon na nakatulong sa pagpapalakas ng kanilang negosyo. Ang dahilan kung bakit pinili ni Matt Wallop ang bar na ito ay dahil kilala niya ang may-ari ng bar at gusto niyang talunin si Mark ngayon. Ang tanging paraan para mapagtagumpayan niya si Lilibet ay ang patunayan na si Mark ay basura. Tinulyapan niya si Mark na nagmamaneho papunta sa driveway at ngumiti ng palihim. Habang papalabas na sana siya ng kotse niya ay may pumasok at isinara ang pinto. Ito ay ang kaklase na ang asawa ay isang abogado. Tinulyapan siya ni Matt at sinabing, lahat muna, lumabas muna. Bumaba sa sasakyan ang monitor ng klase at ang iba pa. Si Matt at ang babaeng kaklase lang ang naiwan sa sasakyan. Hindi ba sa kanya iyon? Tumingin si Matt sa labas at nakita niya sina Mark at Lilibet na bumaba sa kotse. Nasa kanya ang driving permit, and it's real. That I can tell. Nagpatuloy si Matt. Ngayon lang siya tumingin ng mabuti at hindi siya maaaring magkamali. Sasabihan niya sana si Mark kung peke iyon. Hindi ko alam kung peke o hindi, pero alam mo bang nagpautang si Lilibet sa isang loan shark, at bina-blackmail siya ngayon? Ano? Nagulat sa simula si Matt. Maya-maya, ngumisi siya. Totoo naman. Kanina lang siya humihingi ng tulong sa asawa ko nang pumunta kami sa banyo. Kung tunay na mayaman ang asawa niya, paano niya papayagan ang asawa niya na manghiram ng loan shark? Kaya hindi ko iniisip ang pagmamayari niya ang sasakyan. Si Lilibet ay dapat nang hiram ng utang para bilhin siya ng sasakyan. Kung hindi nila mabayaran ang utang ay hindi na sa kanya ang sasakyan. Nagpapakitang gilas lang siya. Napangisi ang babaeng kaklase sa isiping iyon. I see. Then her husband is really good for nothing. Humisi si Matt at nakaramdam ng kasiyahan. Ganyan nakuha ni Mark ang kotse niya, Gaano siya kawalan G. Paano siya makakabili ng ganitong sasakyan at umaasta pa rin ng mayabang? Maaaring hilahin ang kanyang sasakyan anumang oras. Ang kanyang asawa ay isang walang kabuluhan, ngunit sa tingin ko ay mas kasuklam-suklam si Lilibet. Paano siya hihiram ng pera para lang makabili ng sasakyan para sa kanya? Ang mura niyan. Humisi siya. Don't talk about her like that. Lilibet is not despicable. Sabi ni Matt habang iniskan ang figure niya mula sa loob ng sasakyan. Hindi, napangiti si Matt. Itigil mo yan. Makalipas ang 2 minuto ay lumabas na ng sasakyan si Matt. Kumunat ang noo niya at sinulyapan ang babaeng kaklase. Nabaliw ba siya? Lumapit si Matt kay Mark at nginisyan. Palihim, kinukutya niya ang kawalan ng kakayahan ni Mark na makabili ng kotse. Paano siya naging walang hiya? Siguradong ilantad siya ni Matt mamaya.
Dahil hindi pa ito ang oras, ngumiti siya ng peke at sinabing, pumasok na tayo. High-class bar ito. Siyempre, alam ni Mark ang tungkol sa bar na ito. Ang kanyang ina ay bumili ng isa pang bar sa malapit at ito ay nasa ilalim ng pagsasaayos sa loob ng mahabang panahon. Malamang ay magbukas na ito sa loob ng ilang araw dahil napansin niyang may mga taong nagtatrabaho sa loob ng dumaan siya noong huling pagkakataon. Kapag nagbukas na ang bar, siguradong susuportahan niya ang kanyang ina. Kaya naman, marami siyang alam tungkol sa mga bar sa malapit. Ang Hill Bar ay isang disenteng bar. Ito ay mahal, at nagkaroon ng magandang kapaligiran. Gayunpaman, naniniwala si Mark na kapag nagbukas na ang bar ng kanyang ina, tiyak na mawawala ng negosyo ang bar na ito. Oo naman. Pumayag naman si Mark. Sumenya si Linko, Terry guys, pasok na tayo sa loob. Pumasok ang lahat sa loob. Kung hindi dahil kay Matt, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong bisitahin ang bar na ito. Napakamahal noon. Tinundan ni Lilibet si Mark sa bar. Maraming tao sa loob, lalo na ang mga magagandang babae na naka-hot pants at mixing palda. Lahat sila ay nagpapakita ng kanilang mahahabang payat na binti sa mga lalaki. Napatingin sa kanila si Lilibet at napabuntong hininga. Bihira siyang bumisita sa mga ganitong bar dahil alam niyang lalapitin siya ng mga lalaki kapag nasa loob na siya. Hindi niya talaga gusto iyon. Hobby. Hinawakan ni Lilibet ang kamay ni Mark at mas nakahinga siya ng maluwag. Bahagyang ngumiti si Mark. Nasarapan siya sa pakiramdam na umaasa sa kanya si Lilibet. Pumunta si Matt sa counter para mag-order. Dahil may monthly event na nagaganap sa bar ngayon, napakasigla ng kapaligiran. Pinalak ni Matt na talunin si Mark sa pamamagitan ng kaganapang ito. Humisi si Matt. Umupo ang mga kaklase. Nag-order si Matt ng maraming alak para tangkilikin ng lahat. Gayunpaman, dahil kailangang magmaneho ni Mark, hindi niya pinaplanong uminom. Nakaupo ang lahat at nasiyahan sa musika. Mark, may event dito ngayon. Nag-hire sila ng singer para kumanta, and the person who most spends today might take a picture with the celebrity and sing a song with her. Interesado ka ba? Napangiti si Matt. Sa sandaling ito, may nagsimulang manligaw. Sabrina. Sabrina. Maraming tao ang nagsimulang maghiyawan. Tuwing magdaraos ng event ang bar ay may iniimbitahan silang celebrity. This time, inimbitahan nila ang sikat na singer na si Sabrina Yoldan. Kung tutusin, may ibang inimbitahan ang may-ari ng bar, ngunit nang malaman niyang nagpe-file si Sabrina sa lugar, nagpasya siyang kausapin ang kanyang manager. Gumastos siya ng $800,000 para lang magkaroon siya ng isang oras na hitsura. Hindi naman sila tinanggihan ni Sabrina dahil hindi ito makakaapekto sa schedule niya kinabukasan. Kaya naman napakasigla ng bar. Nagulat si Mark na pumayag si Sabrina na magpakita sa isang bar. Excited ang ibang mga estudyante. Si Sabrina ang pinakasikat na mang-aawit noon. Matt, alam mo namang pupunta si Sabrina dito diba? Ang galing mo, tigaw ng isang kaklase. Ngumiti si Matt at sinabing, so, gusto mo bang kumanta kasama si Sabrina? Kung gagawin mo, kailangan mong manalo sa kompetisyon ngayong gabi. Tuwang-tuwa siya. Kung siya ang pinakamaraming nagpalipas ng gabing iyon, malamang ay makakasama pa niya si Sabrina. Hindi ako interesado, umiling si Mark. Hindi niya gagawin ang mga ganoong bagay kapag kasama niya si Lilibet. At saka, hindi niya kailangang gumastos ng napakaraming pera para lang makantahan si Sabrina. Not interested. You drive a $5 million sports car. Bakit? Naubos mo na ba lahat ng pera mo? Humisi si Matthew. Dapat ay ginugol niya ang lahat. Ngayong alam niyang nanghiram ng usura ang kanyang asawa, sigurado siyang hindi sila mayaman. Wala itong kinalaman sa pera. Umiling si Mark. Ano iyon? Hindi kailangan magbayad para kumanta kasama si Sabrina, sabi ni Mark. Haha.
You don't need to spend money. Nagbibiro ka ba? Don't tell me kilala mo si Sabrina ng personal. Nagtawanan si Matt at ang iba pang kaklase. Akala nila ay puno na siya ng sarili. Dahil lang sa pagmamaneho niya ng sports car, naisip niya ba na may kakilala siyang singer? Iyon ay katawa-tawa. Hindi makikipag-usap si Sabrina sa sino mang wala pang 1 bilyon ang halaga. Nagulat si Lilibeth. Alam niyang hinanap na ni Sabrina si Mark dati noong nasa school siya. Akala niya peke lang, pero nakita niya si Sabrina na kinukunan sa plaza ilang araw na ang nakakaraan. Doon niya nakumpirma na kilala ni Mark si Sabrina. Pero paano nila nakilala ang isa't isa? Tama ka. I know her, so I don't need to be sing with her, paninindigan ni Mark. Kabanata 202. Natigilan si Lilibeth sa sinabi ni Mark. Paano nakilala ng kanyang asawa si Sabrina? Na-curious talaga siya. Hindi na maniniwala si Matt kay Mark. Nagtiwala siya sa kanya nang sabihin niyang kanya ang sasakyan, ngunit dahil sinabi sa kanya ng babaeng kaklase na binili nila ang kotse sa pamamagitan ng pautang, muli siyang nagduda. Paano makikilala ng isang taong nanghiram ng pera sa isang loan shark ang isang sikat na mang-aawit? Since you know each other, you can sing a song with her later. Humisi si Matt. I don't like singing, so it's better if you compete for the highest consumption and sing with her, sabi ni Mark. Siya ay bingi sa tono, kaya hindi niya ipapahiya ang sarili sa harap ng lahat. Paumanhin. Napagpasyahan ni Matt na hindi kilala ni Mark si Sabrina, at wala siyang pera. Siguradong nagyayabang lang siya. Naubos na niya siguro lahat ng pera niya para pambayad sa pagkain kanina. Biglang nagkagulo sa bar. Nagsalita ng ilang salita ang manager ng bar sa entablado, at lumabas si Sabrina mula sa loob. Nakasuot siya ng magandang damit, at para siyang anghel. Inilabas ng kanyang mga takong ang pinakamaganda sa kanyang payat at makatarungang mga binti. Naglabas siya ng kaakit-akit na aura na umaakit sa maraming lalaki. Napakaganda ng kanyang mga binti para hindi pansinin. Nagningning ang mga mata ni Matt. Hindi man niya makatulog si Lilibeth ng gabing iyon ay makontento na siya kay Sabrina. Nagdesisyon siya na siya ang mananalo ng pinakamataas na konsumo para sa gabi. Nabanggit mo na kilala mo si Sabrina, pero hindi man lang siya lumingon sa gawi mo, biro ni Matt. Tinulyapan siya ni Mark at saka sinabi kay Lilibeth, Honey, I need to use the bathroom. Sige, tumanggo si Lilibeth. Pumunta si Mark sa banyo. Lalong lumakas ang tawa ni Matt matapos makitang tumakbo palayo si Mark. Lilibeth, magkano ang ginastos ng asawa mo sa kotse niya? Tanong ni Matt. Hindi ko alam, sagot ni Lilibeth. Hindi niya binigyang pansin ang mga sports car, ngunit alam niya na ang mga ito ay napakamahal. Hindi mo alam. Hindi ka ba nanghiram ng utang para bilhin siya? Humisi si Matt. Natigilan si Lilibeth. Napatingin siya sa dalaga na ngayon ay may malamig na ngiti sa labi. Matapos ang sandaling katahimikan, bumantong hininga siya. Masyado siyang nagtiwala sa mga kaklase niya. Gayunpaman, hindi siya nagalit. Bagkus, naiinis siya na mali ang ginawa ni Matt. Tinubukan niyang ipaliwanag nang hiram ako sa mga loan shark, ngunit ang asawa ko ang bumili ng sasakyang iyon ng mag-isa. Lalong lumalim ang ngiti sa mukha ni Matt. What? Lilibeth, how could you borrow from the loan shark? Oh my God, what's wrong with you? Ginamit mo ba ang loan para bilhin siya ng kotse ng asawa mo? Bakit mo siya ginagampanan? Oo, mukha siyang kawawang tao. Imposibleng bumili siya ng ganoon kamahal na sasakyan. No wonder, ikaw ang nagbabayad sa mga gastusin niya. What a useless man. How could he depend on a woman to buy him car? Nakakainis naman. Hindi man lang niya ako pinayagan na maupo sa kotse. Tama. Walang kwentang basura. Isa lang lalaki na umaasa sa pera ng babae. Tinimulan na siyang hamakin ng mga kaklase ni Lilibeth. Tinisiraan nila siya sa paggamit ng pera ng kanyang asawa sa pagbili ng sports car. Lilibeth roared back, don't talk nonsense. Siya mismo ang bumili ng sasakyan.
Lilibeth, I think you'd better break up with your husband. Hindi ka ba nanghiram ng loan para makabili ng sasakyan niya? Bawiin mo ang sasakyan pagkatapos. Oo, bawiin mo. Who knows if he would drive the car to flirt with girls someday. Ilang kaklase ang nagpahayag ng kanilang opinyon at hindi na sila naniwala kay Lilibeth. Pinalak na nilang maliitin siya pagbalik niya mula sa banyo. Lilibeth, ganyan ba ang kotse ng asawa mo? Ang monitor ng klase, ngumisi si Linko. Madali siyang umasa sa isang babae kung gugustuhin niya. Lalong natuwa si Matt sa sarili niya. Dumating ang oras na napagtanto ni Lilibeth kung gaano kawalang kwenta ang kanyang asawa. Timat lang ang lalaking para sa kanya. Paglabas ni Mark sa banyo, narinig niya ang boses ni Sabrina. Naisip niya na si Matt ay malamang na magsisimulang makipagkompetensya para sa pinakamataas na pagkonsumo sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, wala sa mood si Mark na magkumpleto. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na hindi niya ito bibitawan ng ganoon kadali. Gayunpaman, nang dumaan si Mark sa isang pribadong silid, nakita niya si Melda Main. Anong ginagawa niya dito? Nag-isip si Mark, at pagkaraan ng ilang sandali, itinulak niya ang pinto at pumasok. Nakita niyang umiinom si Melda mag-isa. Mag-isa siyang pumunta sa isang restaurant, pero dahil birthday niya, gusto niya ring uminom. Tinanong pa siya ng receptionist kung gusto niyang may kasamang lalaki dahil mag-isa siyang nagpakita sa bar. Gayunpaman, hindi kailanman papayag si Melda doon. Wala siyang gusto maliban kay Mark. Napansin niyang halos lasing na siya, at nakonsensya siya sa hindi niya pagkakasama. No wonder gusto ni Melda na makasama siya ngayon. Birthday niya pala. Umupo si Mark. Sabi ko umalis ka na. Umalis ka. Bakit ka nandito? Nagmamaktol si Melda, ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang isang pamilyar na figura, natigilan siya, at pagkatapos ay nakaramdam siya ng paggalaw. Ate Melda, happy birthday, sabi ni Mark. Dapat sinabi na lang niya sa kanya na birthday niya. If she did, he would have. Mark sighed. Napaiyak si Melda. Niyakap niya si Mark at sinabing, well, alam mo naman na birthday ko, di ba? Tinadya mo akong tawagan at sinabing wala ka ng oras dahil gusto mo akong supresahin, di ba? Natigilan si Mark. Hindi niya masabi sa kanya na dumaan lang siya pagkatapos gumamit ng banyo. Mas madidismaya si Melda. Natauhan si Melda at binitawan si Mark. Doon niya naisip na hindi iyon ang kaso. Hindi alam ni Mark na kaarawan niya ito hanggang sa ilang sandali lang ang nakalipas. Sorry, alam kong busy ka. Okay lang ako, ibinaba ni Melda ang kanyang ulo. Humiti si Mark, nagsali ng isang baso ng alak, at sinabing, Sister Melda, iinom ako sa iyo. Oo. Nang i-clink nila ang kanilang salamin, biglang nalungkot si Melda. Ang disappointment na naramdaman niya sa buong araw ay lumabas. Ate Melda, bibilhan kita ng birthday gift bukas. Anong gusto mo? Naisip ni Mark na makakabawi siya sa kanya sa pamamagitan ng pagbili sa kanya ng regalo. Sa totoo lang, hindi komportable si Mark nang makita niya si Melda na umiinom ng mag-isa. Imposibleng sabihin na wala siyang nararamdaman para kay Melda. Pagkatapos ng lahat, binigyan siya ni Mark ng kanyang unang pagkakataon. Samantala, si Lilibeth ay nakatingin sa direksyon ng banyo, iniisip kung ano ang nagpapatagal sa kanyang asawa. Naglayas ba ang asawa mo? Pang-aasar ni Matt. Ano ang ginagawa ni Mark para umalis siya ng ganoon katagal? Marahil ay napagtanto niyang nalaman nilang lahat ang kanyang sikreto, kaya nagtago siya sa sarili dahil sa hiya. Nagtawanan ng ibang estudyante. Hindi sila makapaniwala na may napakayabang na manghiram sa mga loan shark para lang magpakitang gilas. Hinihintay ko pa siyang batiin si Sabrina. Diba sabi niya kilala niya siya? Ngumuso si Matt. Nakakahiya talaga tumakbo si Mark kung hindi ay na-expose na siya agad ni Matt. Nag-alala si Lilibeth. Nag-aalala siya na nalaman ni Mark ang tungkol sa paghiram niya sa mga loan shark. Mababa ba ang tingin niya sa kanya? Makikipaghiwalay ba siya sa kanya? Natarante siya at naisip na kailangan niyang alisin si Mark sa lugar na iyon. Hindi niya kakayanin kung malalaman ni Mark ang ginawa niya. Gusto niyang lutisin ang problema sa kanyang sarili, pagkatapos ay magtapat kay Mark at humingi ng tawad dito. Alalang-alala na tumayo si Lilibeth para hanapin si Mark. Desidido siyang hanapin siya at umalis sa bar. Kabanata 203.
Sa pribadong silid ng bar. Nag-iisa sina Mark at Melda. Naghalikan sila ng ilang minuto, pero mas naging matino si Mark. Kung nasa bahay lang sila, siguradong pinagpala niya ang sarili kay Melda. Gayunpaman, nasa isang bar sila, at hinihintay pa rin siya ng kanyang asawa sa labas. Natauhan si Mark at umatras, "Ate Melda, pasensya na." Tumigil din si Melda. Nakaramdam siya ng pait. Sa katunayan, nang siya ang nagkusa na halikan si Mark, hindi niya ito ginalaw. Kaya alam niya na malamang ay wala itong gustong gawin sa kanya sa sandaling iyon. Ngunit nagkusa pa rin siya. Nakaramdam siya ng mali at pagkabalisa. Pagkatapos, tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Siya ay lasing at gustong magsaya, ngunit ayaw niya. Sumakit ang puso ni Mark. Lumapit siya at pinunasan ang mga luha sa mukha niya. Itinagilid niya ang kanyang ulo, medyo lumakas ang mga iyak niya, "Mark, hindi talaga kita guguluhin. Ikaw ang unang lalaking nagustuhan ko sa loob ng mahabang panahon. Wala akong hinihiling kundi ang samahan mo lang ako sa tuwing nalulungkot ako. Yun lang. Ate Melda, sumama ako kay Lilibeth." Nasa labas pa siya, napabuntong hininga si Mark. Mukha siyang elegante kahit umiiyak. Umiikbi si Melda, "Sasamahan mo ba ako kung wala siya ngayon?" Hiyang-hiya siyang umiyak sa harap ng taong gusto niya. Iisipin ba niyang pangit siya? Si Mark ay nag-iisip din tungkol sa parehong tanong. Hindi niya maitatanggi na may nararamdaman siya para kay Melda. Noong una, gusto lang niyang makipagkaibigan sa mga benepisyo kay Melda. Magsasama-sama sila sa gabi at maghihiwalay kapag sumikat na ang araw kinaumagahan. Gayunpaman, pagkatapos mag-alinlangan, siya. Napagtanto na ang gusto ni Melda ay hindi lamang pisikal na kaiganhawahan, ngunit isang pangmatagalang kasama. Sa kasamaang palad, hindi may pangako ni Mark sa kanya iyon dahil kasal na siya sa kanyang pagkabata. Kaibigan, Lilibeth Polan. Kung ginawa niya iyon, pinabayaan niya silang dalawa. "Okay, naiintindihan ko. Mark, pwede ka nang umalis." Siguradong nababalisan na si Lilibeth. Nalungkot si Melda. Pilit niyang pinipigilan ang mga luha niya pero hindi niya kinaya. Naiinis siya sa sarili niya dahil umiyak siya sa harap ng taong gusto niya. "Ate Melda. Okay lang ako, wag mong ipag-alala sa'yo si Lilibeth." "Sige, aalis na ako." Napagtanto ni Mark na tiyak na nag-aalala si Lilibeth sa kanya. Kung nalaman niya kung nasaan siya, talagang magagalit siya. "Mark, ang pangit ko ba ngayon?" Tumayo si Melda at nagtanong. "Hindi. Ate Melda, ang ganda mo ngayon." Inamin ni Mark. Nakasuot siya ng maong shorts na nagpapakita ng kanyang balingkinitan at patas na mga binti. Maaari nilang pukawin ang pagnanasa ng sinumang tao. Sinabi ni Mark, maligayang kaarawan. Pinunasan ni Melda ang kanyang mga luha at naglakad. Gulong-gulo ang puso ni Mark. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagkusa na yakapin si Melda habang sinasabing, "Ate Melda, ang ganda mo talaga ngayon." Nagpupumigla si Mark sa kanyang puso, ngunit hindi ito dahil sa hindi niya nahawakan si Melda ngayon. Ito ay dahil he felt guilty over her and over Lilibeth na naghihintay sa niya sa labas. Ibinaon ni Melda ang sarili sa mga bisig ni Mark at nakaramdam siya ng seguridad. Nagustuhan niya ang pakiramdam na iyon. "Para sa'yo lang ako maganda." Mahina pero mapait ang boses ni Melda. Lalo siyang nalungkot dahil nagkusa itong yakapin siya. Na-in-love siya sa isang lalaki. Pero may asawa na siya. Nanatiling kalmado si Mark. Matapos lumamig si Melda, handa na siyang bitawan siya at umalis. Gayunpaman, nabigla siya. Napansin niya si Lilibeth sa glass panel ng private room. Hinanap niya ba siya? Labis na kinabahan si Mark. Parang bumalik siya sa gabing iyon nang nasa kwarto sila ni Quinay Carson ni Lilibeth. Ay nalalayan siya ni Quinay na makaalis pagkatapos makatulog si Lilibeth. Napagtanto na naliligaw si Mark, nagkusa si Melda na bitawan siya at sinabing, "Okay, you may leave now. Don't make Lilibeth worry about you. At saka, makakalimutan mo ang nangyari ngayon. Uminom din ako. Much and I kissed you, para hindi mo na kailangang makonsensya man lang." Walang sinabi si Mark at wala siyang lakas ng loob na gumawa ng ingay. Maya-maya, mamulong siya, "Ate Melda, huwag mong sabihin yan. Ayos lang, sige na." Masama kung malalaman ni Lilibeth. Tumango si Mark. Nag-aalala din siya dito ngayon.
May nakita ba si Lilibet nung dumaan siya kanina? Nako! Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Mark. Sa totoo lang, kumpara noong tinulungan siya ni Queen ay habang nasa presensya sila ni Lilibet, mas lalo siyang nakonsensya. This time, gising na si Lilibet at malamang napansin sila. Lumapit si Mark sa pinto at tumayo doon hanggang sa masiguro niyang wala na si Lilibet. Pagkatapos, nakahinga siya ng maluwag at maingat na binuksan ang pinto at lumabas. Bumalik si Melde sa sofa. Kinuha niya ang kanyang alak at inubos iyon sa isang shot. Nakaramdam siya ng sama ng loob, nagkasala, at nawala. Nagsimula na namang tumulo ang mga luha niya. Hobby, balik na tayo. Sabi ni Lilibet kay Mark nang makita niya ito sa wakas. What's wrong? Tanong ni Mark. Pumayag siyang pumunta sa bar para magsaya, bakit ngayon lang niya sinubukang umalis? Ngayon lang ba niya nakitang magkayakap sila ni Melda? Kinabahan si Mark. Gusto ko lang umuwi. Sabay na tayo uuwi. Lumapit si Lilibet at kumuha ng wet tissue sa bag niya. Inabot niya, pinunasan ang labi ni Mark, at nibol ang tissue sa mga kamay niya. May malabong mantsa ng lipstick sa tissue. Hinawakan ni Mark ang labi niya. Mas lalong naguguluhan. It's okay, hobby. May kung ano sa labi mo pero pinunasan kita. Uwi na tayo. Okay, sabi ni Lilibet. Nakahinga ng maluwag si Mark at sinabing, sige, let's go. Naglakad sila patungo sa direksyon ng pasukan. Hinawakan ni Lilibet si Mark, sinusubukang iwasan si Matt at ang mga tao. Talagang nag-aalala siya na baka malaman ni Mark na humiram siya ng utang sa usura. Kung gagawin niya, siguradong mag-aalala at madidismaya siya. Siya ay mas matanda sa kanya at sa kanyang nobya mula pagkabata. Paano niya hahayaang mag-alala ito sa kanya? Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi napunta sa pinlano. Yo, bakit ang aga nyo aalis? Lumapit sa kanila ang monitor ng klase nang makitang paalis na sila. Kinagat ni Lilibet ang labi at tinitigan siya. Pinaikit ni Mark ang kanyang mga mata, pinipigilan ang pagnanasang suntukin siya. Timatang nanalo ng pinakamataas na konsumo ngayon. Kakantahin niya si Sabrina. Ayaw ba ninyong dalawa na makinig? Tuwang-tuwa si Linko, ang monitor ng klase. Inakala niyang alam nila ang katotohanan tungkol sa sasakyan ni Mark at naisip ang tumakas. Kung tutuusin, ang mga pautang ay medyo madaling makuha. Tumingin si Mark at nakita niyang nakatayo si Matt sa tabi ni Sabrina. Nakadikit ang mga mata nito sa kanya. Malamang na iniisip niyang kunin siya bilang kanyang babae. Siyempre, hindi gaanong mahalaga si Mark tungkol dito. Bagamat kasuklam-suklam si Matt, kalayaan ni Sabrina na gawin ang anumang gusto niya. Mauna ka na, sabi ni Mark. Alam niyang gustong umalis ni Lilibet sa bar. Hindi, gusto pa rin ni Matt na makipag-inuman sa iyo pagkatapos niyang kumanta. Panunokso ni Linko, huwag kang magmadaling umalis. Oh! Natatakot ka ba na maitaboy ang iyong sports car? Kumunat ang noo ni Mark. Tino ang magpapaalis ng kanyang sasakyan. Pag-aari niya ito. Anong ibig mong sabihin? Tinitigan siya ni Mark, naghihintay ng sagot. Hobby, uwi na tayo, kinakabahang wika ni Lilibet. Malinaw na pag-uusapan ng class monitor ang tungkol sa utang. Tumango si Mark. Anong nangyari kay Lilibet? Pakiramdam niya ay nabuli siya noong wala siya kay Melda ngayon lang. Napangiti ng may pagmamalaki ang monitor ng klase, parang natatakot ka talaga na maagaw ang sasakyan mo. Hindi mo pa nababayaran ang huling yugto, di ba? Dapat nga, kung hindi, bakit sila nagmamadaling umalis? What are you talking about? Walang pakialam ang boses ni Mark. Natawa si Linko, huwag na kayong magpanggap, alam na namin na nanghiram si Lilibet ng pera para gawin iyon. Bumili ka ng kotse mo. Enough, I already told you na siya mismo ang bumili ng sasakyan. Lilibet glared at him and said. O talaga? Bakit mo pa siya pinoprotektahan? Sa tingin mo ba naniniwala kami sayo? Lilibet, ikaw nga. Mabait talaga sa kanya. Ikaw ay mali. Lahat kayo ay. Hobby, uwi na tayo, mungkahi ni Lilibet. His car was worth more than $5 million. Saan kaya siya makakautang ng ganoon kalaking pera para kay Mark? Wala lang sa isip ang mga taong ito. Napatingin si Mark sa monitor ng klase at sinabing, okay, honey, let's go home.
Hinatid ni Mark si Lilibet sa labas, pero patuloy siyang tinutuya ng class monitor, show off. Pinili mong tumakas ngayong hindi mo na kayang pekain. Lilibet, ang sama mo talaga. Alam ba ng asawa mo na mabait kang humiram sa mga loan shark para bumili ng sports car para sa kanya? Kabanata 204. Anong loan? Narinig ni Mark na sinabi ng monitor ng klase na nanghiram si Lilibet sa mga loan shark para bilhan siya ng kotse. Nag-loan si Lilibet. Mahirap paniwalaan. Alam niyang ibinente nito ang kanyang bahay para iligtas ang kanyang kumpanya at nag-invest ng malaking pera sa pamamahala ng kumpanya sa plaza. Dapat ay nakakuha siya ng sapat na pera mula sa bahay, at ginamit pa niya ang kanyang katayuan bilang baller upang bigyan siya ng $500,000. Bagamat sinabi nga sa kanya ni Lilibet na gusto niyang ibalik ang pera, hindi niya ito tinanggap, kaya dapat nasa account niya pa rin ang pera. Hindi niya dapat kailanganing humiram ng pera sa sinuman. Paano niya magagamit ang higit sa $1,000,000 nang napakabilis? Nahirapang paniwalaan si Mark. Kilalang-kilala niya si Lilibet. Hindi siya basta-basta gumagastos ng pera at kadalasang nag-iipon ng pera na mayroon siya. Hindi rin naman siya yung tipo ng babae na gagasto sa mga luxury items, kaya saan napunta ang pera? Bakit kailangan niyang mangutang sa mga loan shark? Dapat tingin si Mark kay Lilibet. Gayunpaman, sinubukan niyang iwasan ang tingin nito. Napabuntong hininga siya at nakaramdam ng hiya. Hindi siya nakaramdam ng hiya, pero naramdaman niya na lang na hindi na niya kayang harapin si Mark. Naisip siguro ni Mark na isa siyang gold digger simula nang humiram siya ng pera sa mga loan shark. Masyado lang siyang namuhunan sa pag-advertise ng kumpanya, pati na rin ang kabayaran para sa kwintas pabalik sa Central City. Wala na talagang pera si Lilibet. Kinailangan pa niyang ibalik ang pera ng baller, kaya wala siyang ibang pagpipilian. Nakita ni Mark si Lilibet na nakayuko, at doon niya napagtanto na nanghiram nga pala si Lilibet ng loan. Napabuntong hininga si Mark. Gustong-gusto niyang sabihin kay Lilibet na mayroon siyang ina na sobrang yaman, kaya hindi na niya kailangan pang mangutang. Gusto niyang malaman niya na hindi niya kailangang magtrabaho ng husto sa kumpanya, at maaari siyang gumastos ng $1,000,000 sa isang araw kung gugustuhin niya. Pinalaan siya ng kanyang ina na mag-ingat. Gusto pa niyang obserbahan si Lilibet bago niya ito tuluyang matanggap. Wala na siyang masabi ngayon. Nagpumiglas si Mark. Ang kanyang pangangatwiran ay pinigilan ang kanyang salpok na matapon ang beans. Dahil hiniling iyon ng kanyang ina sa kanya, nagpasya siyang magtiwala at makinig sa kanya. Itigil ang pagpapanggap. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko? Si Lilibet ay humiram ng pautang para ibili ka ng kotse. Sino ang nakakaalam kung may maghatak sa iyong sasakyan bukas? Tayang at masyado ka nang lumayo. Isa ka lang walang kwenta. Humisi ang class monitor. Makinig kang mabuti ngayon, hindi ako pinabili ng asawa ko ng kotse. Hindi, tinaman siya ng tingin ni Lilibet. Nahihirapan na siyang harapin si Mark. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang sarili na ipagtanggol si Mark sa mga sinasabi ni Linko. Humisi si Linko, seryoso ka bang naniniwala sa sinabi mo? Honey, okay lang. Bumalik na tayo. Halatang masama ang pakiramdam ni Lilibet. Gustong malaman ni Mark kung magkano ang perang hiniram ni Lilibet. Naisip niya na dapat ay humigit kumulang $100,000 ito base sa laki ng kumpanya. Pag-uwi nila, uuwi agad si Mark. Ilipat ang pera sa kanya para mabayaran niya ang utang. Gayunpaman, hindi niya maisip kung paano nalaman ng monitor ng klase. Hobby, I'm sorry. Bulong ni Lilibet. Taunang pagkakataon sa buhay niya, nawalan siya ng kumpiyansa at hindi niya magawang tingnan si Mark. Pakiramdam niya ay nalantad siya sa isang kakilakilabot na ginawa niya, at ang pagkakasala at kahihiyan ay dumudurog sa kanya. Ayos lang. Hinalo siya ni Mark at hinawakan ang kamay ni Lilibet para umalis. Are you going to stop pretending now? Tinawanan siya ng class monitor. Tinulyapan siya ni Mark at hiniling si Lilibet na hintayin siya habang naglalakad siya papunta sa monitor ng klase. Patuloy nang umisi si Linko, anong ginagawa mo? Gusto mo ba akong suntukin? Ipiwan mo ako, at may ipapadala ako. Naikuyom ni Mark ang kanyang kamao at tinamaan si Linko sa tiyan. Sa kabilang kamay niya, tinakpan niya ang bibig ni Linko at pinigilan siya sa pagsigaw ng malakas.
Nanlaki ang mata ng monitor ng klase nang makaramdam siya ng matinding sakit, sobrang sakit na muntik na siyang mawala ng malay. Noon lang napagtanto ni Linko na hindi lang naglalaro si Mark. Pinato siya ni Mark ng isa pang suntok, sa pagkakataong ito ay tumama ang pisngi niya. Ungol ang class monitor at agad na nahimatay. Bigla siyang hinagis ni Mark sa pader. Alam niyang karaniwan na ang mga away sa isang bar, lalo na't napakaraming lasenggo. Umaasa siyang may susando sa kanya, mas mabuti pang lalaki. Pagkatapos, naglakad siya pabalik sa kanyang asawa. Kinagat ni Lilibet ang labi at ibinaba ang ulo. "Honey, let's go back." Tinubukan ni Mark na ngumiti sa kanya, ngunit mas nabawasan ang tiwala ni Lilibet. "Ayos lang. We'll talk about it pag-uwi natin." Hinawakan ni Mark ang kamay ni Lilibet at naglakad na sila palabas. Gayunpaman, nasaksihan ni Matt ang nangyari. Kinuha niya ang mikropono at sinabing, "Hello, everyone. Ako ang nagwagi na may pinakamataas na paggastos ngayon. Karangalan ko na magkaroon ng isang kaibigan dito sa akin." Tinasabi niya na kilala niya si Miss Sabrina Yoldan. "Sabrina, hindi ako sigurado kung kilala mo ang lalaking ito." Humisi si Matt at itinuro ang tanong kay Sabrina. Nabigla siya. Sinong makakakilala sa kanya? Dito. Oo naman. Walang pag-aalinlangan na tumango si Sabrina. Gusto rin niyang malaman kung sino ang taong ito. "Mark Orleans, huwag kang pumunta. Di ba sabi mo kilala mo si Sabrina? I'm giving you a chance to prove yourself now." Tumawa si Matt. Takaibuturan niya, tinignan niya ng masama si Mark dahil sa pagpapahiram ni Lilibet ng loan para lang makabili siya ng sasakyan. Akala ba talaga ni Mark ay makikilala niya si Sabrina sa kanya? Kakarampot na kakayahan. Tapilitang napatigil si Mark sa kanyang kinatatayuan. "Halika na. Hindi ka ba nahihiya?" Tumawa si Matt. Napatingin ang lahat sa paligid. Sinong Mark na to? "Sabrina, sandali. Nahihiya ang kaibigan ko. Tatawagan ko siya," sabi ni Matt. Hindi na siya makapaghintay na ipahiya si Mark sa harap ng lahat. How dare he lie about knowing Sabrina? Hindi makikipagkaibigan si Sabrina sa isang taong-una na katulad niya. "Teka, Mark Orleans. Are you talking about Mr. Orleans?" Biglang tanong ni Sabrina. Lamingga-lingga siya sa paligid at nakita niya si Mark sa crowd. Pero sino ang magandang babae sa tabi niya? "Ginoo Orleans." Kumunat ang noo ni Matt. "Oo, kilala ko si Mr. Orleans." Nakangiti si Sabrina habang bumababa sa entablado at sa gitna ng natulala ng mga tao. Lumapit siya kay Mark at sinabing, "Mr. Orleans, anong ginagawa mo dito? What a coincidence, let's sing together." "Ano? Ang impyerno." Nagulat ang mga tao sa bar na si Sabrina ang nagkusa na mag-imbite ng isang lalaki na kumanta. To make matters more complicated, wala man lang siyang ginastos kahit isang sentimo sa bar. Parehong natulala ang mga kaklase ni Lilibet sa nakita. Isang sikat na bituin na napakagandang babae ang nag-iimbite ng paunan sa entablado para sa isang kanta. Bumaba ang ekspresyon ni Matt. Pakiramdam niya ay sinuntok siya sa kanyang mukha. Siya ang pinakamataas na gumastos sa bar, pero inimbitahan ni Sabrina si Mark na kumanta kasama niya imbes na siya. Hindi na niya napigilan. Bumaba siya ng stage at bumulong kay Sabrina, "Ito ay isang pagkakamali, tama? Let me tell you. This man's belongings were all funded single-handedly by his wife. His wife borrowed. Ginoo Orleans, is this your wife?" Nagulat si Sabrina at hindi pinansin si Matt. Akala niya ay single pa rin si Mark. Kung tutusin ay bata pa ito. Hindi niya inaasahan na mayroon na itong magandang asawa. Kahit papaano ay medyo nadismaya siya. "Oo, sige na kayong lahat, kukunin ko siya." "Uwi na," sagot ni Mark. Alam ni Lilibet na kilala ni Sabrina si Mark, pero hindi niya inaasahan na personal niya itong yayain na kumanta. Bigla siyang nakaramdam ng kawalan. Habang umaakyat sa ranggo ang kanyang asawa, lalo siyang nahuhulog. Ang agwat sa pagitan nila ay lalago lamang mula ngayon. Kung ganito ang pag-unlad, iiwan kaya siya ni Mark balang araw? Nag-aalala at kinakabahan si Lilibet. Napatulala siyang tumingin kay Mark at nakaramdam ng pagkatalo. "Oo naman, Mr. Orleans, mag-ingat ka sa daan." Nakangiting sabi ni Sabrina. Tumango si Mark.
Isang sulyap niya kay Matt tsaka naglakad palabas kasama si Lilibet. Pinalot ng katahimikan ang bar. Nag-aapoy sa hiya ang mukha ni Matt na para bang sinampal siya ni Mark ng personal at pisikal. Hindi makapaniwalang bamulong siya, Sabrina, paano mo siya nakilala? Si Sabrina ay nasa masamang kalooban ng walang dahilan. Tinasabi ko sa iyo, mas mabuting layuan mo ang lalaking ito. Mukha siyang kaakit-akit sa ibabaw, ngunit siya ay talagang isang piraso ng basura. Lahat ng mayroon siya ay binili ng pera na hiniram ng kanyang asawa. Pinapakain niya ang kanyang asawa. Don't trust him. Sa tingin ni Matt, si Mark ay malamang na naging pinakamalaking gumastos sa ibang bar at doon nakilala si Sabrina. Tutal lahat ng pera ni Mark ay ibinigay sa kanya ng utang ni Lilibet. Gayunpaman, sinulyapan siya ni Sabrina at sinabing, Mr. Wallop, hindi ko alam kung saan mo narinig ang ganoong chismis, ngunit sinisiguro ko sa iyo, si Mr. Orleans ay hindi katulad ng inilarawan mo lamang. Siya ay may suporta na lampas sa iyong imahinasyon. Kabanata 205. Beyond my imagination. Haha, Sabrina, nagbibiro ka ba? Pinagtawanan siya ni Matt Wallop at naisip na nagbibiro siya. Anong uri ng background ang maaaring mayroon ng isang tao kung kailangan niyang umasa sa kanyang asawa upang humiram ng utang? Isang shitter city background, siguro. Hindi ako nagbibiro sa iyo, Mr. Wallop. Umiling si Sabrina Yolden at sinabing, hayaan mo akong maglagay ng ganito. Mr. Wallop, kapag pumunta ka sa Central City, pipili ng 5-star hotel may Rolls Royce ka at binibigyan ka ng pinakamataas na pamantayan ng pagtanggap. Kumunat ang noo ni Matt. Ang netong halaga ng kanyang pamilya ay halos $1 bilyong lamang. Hindi ito kakaiba sa Central City, kaya paano siya mabibigyan ng top-tier treatment ng isang 5-star hotel? Napatigil sa pagtawa si Matt nang mapansin niyang seryoso si Sabrina. Hindi mapakali ang tanong niya, nagbibiro ka ba? Tinasabi mo bang kwalipikado si Mark para sa ganoong serbisyo? Oo, siya nga. At saka, sa tingin mo kaya mong bugbugin ang isang bilyonaryo sa publiko sa Central City at makatakas ng hindi nasaktan? Tanong ulit ni Sabrina. Anong sabi mo? Natigilan si Matt. Hindi siya maglalakas loob na hawakan ng isang bilyonaryo kahit bigyan pa siya ng napakalaking halaga para gawin iyon. Paano kung ang tao ay nagpasya na maghaiganti? Hindi ito isang bagay na kaya niyang hawakan. Sinigurado ni Matt na hindi lang siya nag-hallucinate at nagtanong, Sabrina, are you serious? Sa tingin mo ba nagbibiro ako sa iyo, Mr. Wallop? Si Sabrina ay mukhang kalmado, ngunit sa loob-loob niya ay hindi maipaliwanag na nabalisa siya. Nahirapan si Matt na intindihin. Paano kaya ito? Kung si Mark Orleans ay napakakapangyarihan, bakit niya pahihiramin si Lilibet Polan ng pautang para sa kanya? May mga hindi pagkakaunawaan ba dito? Paano kung nagyayabang lang si Mark kay Sabrina at naniwala siya ng buo? Posible iyon. Teka, ganyan talaga. Humisi si Matt, huwag na natin siyang pag-usapan. Sabrina, libre ka ba ngayong gabi? Gusto kitang i-treat ng hapunan. Simpleng imbitasyon lang iyon, pero kapag nanggaling sa mga labi ni Matt, iba na ang ibig sabihin nito. Pagkatapos ng lahat, gumastos siya ng $500,000 dito ngayon. Alam ni Sabrina na marami siyang pera. Tumanggi si Sabrina, hindi, kailangan ko pang magtrabaho bukas. Tumawa si Matt, ayos lang, filming lang. Ano ang iyong kinakatakutan? Natatakot akong tanggalin ako ni Mr. Orleans. Isa siya sa mga major investor sa pelikulang ito. Mr. Wallop, please leave. Mabilis na umakyat si Sabrina sa stage. Natigilan si Matt. Namumuhunan sa mga pelikula. Namuhunan si Mark sa kanyang pelikula. Ang pelikulang ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $10 milyong, kaya paano ito naging posible? Unless, hindi nagbibiro si Sabrina nung sinabi niya sa kanya ang tungkol kay Mark. Iniisip kung paano niya pinabayaan ang mga salita ni Sabrina ngayon. Pinagpawisan si Matt. Hinatid ni Mark si Lilibet pauwi. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tahimik sa buong paglalakbay. Pagdating nila sa bahay, dumiretso siya sa kwarto niya. Gayunpaman, bago niya magawa iyon, pinigilan siya ni Mark at nagtanong, Honey, magkano ang perang hiniram mo? Babayaran ko sila para sa iyo, ngunit kailangan mong huminto sa paghiram.
Alam niyang gustong umalis bigla ni Lilibet dahil kinukutya siya ng kanyang mga kaklase na nanghihiram ng pera sa mga loan shark. Lilibet tried her best to pretend na okay lang ang lahat and reassured him, "Hubby, I'm sorry. Hayaan mo akong lutisin ang sarili ko, okay?" Walang magawa si Mark. Palagi siyang ganito. Sa tuwing may nangyari, gagawa siya ng paraan para malutas ito ng mag-isa. Pero iba sa pagkakataong ito, magkano nga ba talaga ang hiniram niya? "Hubby." Lumapit sa kanya si Lilibet at umupo silang dalawa sa sofa. Inihiga ni Lilibet ang kanyang ulo sa dibdib ni Mark at nagtanong, "Hubby, ganoon na ba talaga ako kawalang kwenta?" "Siyempre hindi. Sino ang nagsabi sa iyo niyan?" Napabuntong hininga si Mark. Si Lilibet ay isang malayang babae, kaya paano siya magiging walang silbi? Sa kanyang kakayahan, ang kumpanya ay tiyak na umangat at makamit ang mas mataas na taas. Sa ngayon, si Lilibet ay dumaranas lamang ng isang mahirap na panahon. Matagal na ibinaon ni Lilibet ang kanyang ulo sa dibdib ni Mark bago siya bumalik sa kanyang silid. Nag-iisip pa rin si Mark kung magkano ang hiniram ni Lilibet. Pagkatapos ng lahat, hindi isang simpleng bagay ang humiram ng pera sa mga loan shark. Pinagmamasdan niya ang pagbabalik ni Lilibet sa kanyang silid na mahina ang loob at palihim na kinuha ang kanyang telepono. Pinuksan niya ang kanyang WhatsApp bilang pagbibitiw. Naisip ni Mark na iwan ang kanyang pagkakakilanlan ng baller, ngunit sa ngayon ito lang ang tanging paraan para tanungin niya si Lilibet tungkol sa pera. Si Lilibet ay naglilipat ng pera sa kanya araw-araw, ngunit hindi ito tinanggap ni Mark. Nagpadala siya ng isang WhatsApp message sa kanya. "Kamusta ka na?" Narinig ni Mark ang pagtunog ng telepono ni Lilibet sa kanyang silid. "Sure enough," she replied quickly, "sa wakas sumagot ka na. Bakit hindi mo tinatanggap ang pera na inilipat ko sa iyo? Bilasan mo na at kunin mo. Mas magiging kalmado na ako kapag tinanggap mo na. Ayos lang, kaya mong itago ang pera. Hindi ko naman kailangan ng pera ngayon eh. Salamat sa iyong mabait na pag-iisip, ngunit mangyaring kunin ang pera." Walang magawa si Mark dahil masyadong matigas ang ulo ni Lilibet. Ang tanging naisagot niya ay, "Nadaanan ko ang kumpanya mo at nalaman kong hindi maganda ang takbo ng kumpanya mo. Mind telling me a bit about it?" Ilang minuto na ang message pero hindi siya nireplyan ni Lilibet. Just when Mark thought she wouldn't reply, her message came. "It's doing fine, bakit hindi mo nalang tanggapin ang pera?" Biglang may pumasok na ideya sa isip ni Mark. Mabilis niyang tanong, "Bakit hindi tayo magkita bukas? Kung may gulo sa kumpanya, pwede mong sabihin sa akin." "Neat. Sure, magkita tayo sa restaurant sa ilalim ng company ko. Hindi ba tayo pwedeng pumunta sa ibang lugar?" "Well, parang hindi ko kaya. Ayokong magdulot ng hindi pagkakaunawaan para sa asawa ko. Nagtatrabaho din siya sa plaza kaya sa tingin ko mas maganda kung makita niya kami." Paumanhin sa abala. "Ayos lang, hahanapin kita bukas." "Well, kailangan kong kunin ang pagkakataong ito para magpasalamat pa rin." Pinatay ni Mark ang kanyang telepono at naglakad papunta sa balkonahe. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya siyang tawagan si Wilbert Wendell. Mas makabubuti kung si Wilbert ang papalit sa kanya bilang baller at tanungin si Lilibet kung kumusta ang kumpanya at kung magkano ang perang hiniram niya. Natuwa si Wilbert na matanggap ang kanyang tawag. Mabilis niyang tinanong kung gusto ni Mark na makipagsaya sa kanya dahil nasa nightclub siya. Tinanggihan ni Mark ang kanyang imbitasyon at sinabi sa kanya ang tungkol sa buong sitwasyon at kung paano siya umaasa na matutulungan siya ni Wilbert. Nagulat si Wilbert at sinabing, "No wonder tinanong ako ni Lilibet about this, so you're the baller. No problem. I will go to her company tomorrow and help you find out about this." Nakahinga ng maluwag si Mark. Kung tutuusin, nahihiya si Lilibet na magsabi ng kahit ano sa harap niya kaya ito lang ang plano niya. Ibinaba niya ang telepono at laking gulat niya nang makitang nakatayo sa likuran niya si Lilibet nang lumingon siya. Bakit siya nandito sa labas? Naghinala ba siya na siya ang baller? Mahinang sinabi ni Lilibet, "Hubby, gusto kitang yakapin para matulog." Nakahinga ng maluwag si Mark at naglakad papasok sa kwarto kasama si Lilibet sa kanyang mga bisig. Nasanay na si Lilibet sa paghawak nitong mga nakaraang araw, kaya hindi siya makatulog ng maayos kung wala siya. Sabi ni Lilibet, "Hubby, may kailangan akong sabihin sa iyo."
Makikipagkita ako sa isang kaibigan na tumulong sa akin sa lahat ng oras na ito sa restaurant sa ibaba ng kumpanya bukas, gusto niyang linawin ang bagay na ito. Hindi niya maipaliwanag ng malinaw ang mga bagay kung mali ang pagkakaintindi ni Mark. Na-touch si Mark. Alam niyang kailangan niyang maghanap ng pagkakataon para aminin na siya ang baller. Gayunpaman, mas mabuting hayaan siyang palitan ni Wilbert sa pagkakataong ito. Kung tutuusin, hindi iyon isang bagay na komportableng sabihin sa kanya ni Lilibet. Nahihiya siyang sabihin sa asawa. Nag-aalala siguro siya na mababa ang tingin nito sa kanya. Tumango si Mark, sige. Tumangala si Lilibet kay Mark at tinitigan ang labi nito. Hindi niya alam kung paano sasabihin, pero may nakita siyang hint ng lipstick sa labi ni Mark ngayon. Siguradong pag-aari ito ng isang babae, ngunit sino? Napuno ng kalungkutan ang puso ni Lilibet. Kumalas siya sa yakap ni Mark at pumikit. Kinabukasan, maagang nagising si Lilibet para magluto ng almusal. Pagkatapos nilang mag-almusal, dinala ni Mark si Lilibet sa plaza at pinapunta sa opisina nito sakay ng kanyang sports car. Pagkababa niya ng sasakyan, tumunog ang phone niya. Si Wilbert iyon. Nagkita silang dalawa at dali-daling binasa muli ni Mark ang mga detalye sa kanya. Si Wilbert ay matamang nakinig sa kanya at tinapik ang kanyang dibdib ng may kumpiyansa, tinitiyak sa kanya, huwag kang mag-alala, haharapin ko ito ng perpekto. Hindi naman nag-alala si Mark pero kinakabahan pa rin siya. Paano kung hindi siya maniwala ni Lilibet? Umaasa na lang siya na mangyayari ang lahat ayon sa plano. Nakarating sila sa isang restaurant na may mga VIP room para sa mga tinitingalang customer. Pumasok sina Mark at Wilbert sa dalawang magkatabing kwarto para marinig ni Mark ang usapan nina Wilbert at Lilibet sa kwarto nila. Gustong malaman ni Mark kung ano ang sasabihin ni Lilibet. Nagpadala siya ng mensahe kay Lilibet at pinababa siya, na sinagot nito at sinabing papunta na siya. Napatingin si Lilibet sa kanyang cellphone. Sa hindi malamang dahilan, hindi na niya naramdaman ang pag-asam na makilala ang baller sa unang pagkakataon. Sa halip, siya ay kalmado tulad ng isang pitino, na para bang narito lamang siya upang makilala ang isang tao na gumawa ng pabor sa kanya. Natahimik siya at dali-daling pumunta sa restaurant. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa kwarto, only to see Wilbert smiled at her inside. Natigilan siya at nagtanong. Ikaw ba ang baller? Oo, kalmado si Wilbert. Pamilyar siya sa mga ganoong senaryo kaya walang bahid ng pag-aalala sa mukha niya. Malamig na tinignan siya ni Lilibet, tinitigan siya ng mga mata mula ulo hanggang paa. Maya-maya, umiling siya at sinabing, hindi ikaw ang baller. Tinanong niya ito sa huling pagkakataon nang malaman niyang siya ang amo ng plaza. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay nagsabi sa kanya na siya ay hindi, kaya siya ay sigurado na si Wilbert ay nagpapanggap lamang.